Sorry, Jacob. Hindi ko naman sinasadya na gisingin ka eh. Late ka na kasi sa trabaho mo. Mangyak-ngyak kong sabi habang nagpapaumanhin kay Jacob. Aray, tama na please. Pagmamakaawa ko habang mahigpit niyang hinahawakan ng buhok ko at kinakaladkad ako sa sahig. Sabi ko, 'di ba? Wag na wag mong iistorbohin ang tulog ko. You never listen to me. Ako ang boss sa kumpanya at wala kang pake kung malit man ako. Sigaw niya sa akin. Ang boses niya ay puno ng galit habang hawak pa din ang buhok ko. Sorry na talaga, Jacob, please. Pakawalan mo na ako. Pagmamakaawa ko, ramdam ko ang sakit sa bawat paghila niya. Sa susunod na pakailaman mo pa ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Naiintindihan mo ba? Sigaw niya at isang malakas na tulak ang nagpadapa sa akin sa sahig. Napahiyaw ako sa sakit dahil sa lakas ng impact. Naiintindihan ko. Sagot ko habang umiiyak at nangihina. Ramdam ang bigat ng panghihina sa katawan ko. Hindi ko tiningnan ang reaksyon niya. Nakatungo lang ako sa sahig. Ayokong salubungin ang kanyang mga mata na nakikita ko sa ganitong kalagayang sobrang kaawa-awa. Nadinig ko ang yabag ng kanyang paa papalayo. At nang tuluyang nawala, dahan-dahan akong tumayo. Ouch! Napadaing ako sa sakit. Nadali ang balakang ko sa impact ng pagtulak niya kanina. Masakit man, pinilit kong tumayo at maglakad. Sa awa ng Diyos, nakarating ako sa kwarto ko. Buti na lang, nasa unang palapag lang ito. Dito ako pinapatulog sa maid's quarter. Dahil ayaw niya makatulog ako sa kanyang tabi. Umupo ako sa kama at tumingin sa refleksyon ko sa salamin sa harapan. What happened to me? How did I end up like this? We are supposed to be partners, but how can he hurt me this much? Knowing I give him everything without hesitations. Every night, I tell myself to leave. Yet every morning, I find another reason to stay. Maybe it's hope. Maybe it's fear. Or maybe, I'm just too in love to let go. Pinunasan ko ang mga luhang muling tumulos sa mata ko. Pumunta ako sa banyo para maligo. Ramdam ko malamig na tubig na bumubuhos sa katawan ko. Tulad ng malamig na puso ng asawa ko sa akin. Bakit nga ba kami nauwi sa ganito? Oo nga pala. Kasalanan ko din. Kung hindi ko lang sinamantala yung kalasingan niya, kung hindi ko lang nilagyan ng kung ano yung iniinom niya, siguro hindi kami ganito ngayon. Siguro hindi kami kasal. Siguro hindi ako araw-araw nagigising na puno ng pagsisisi. Ang sakit isipin ako mismo ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ngayon. Flashback. Hana, are you really sure about this? Pag nalaman ni Jacob ang gagawin mo sa kanya, siguradong magagalit siya sa'yo. Nag-aalalang sabi ng kaibigan ko na si Patricia. Pat, I really love Jacob. And if I don't do it now, I will surely regret it. Wala akong paki kung magalit siya sa akin pag nalaman niya to. Pero ayoko na muna isipin yun. Sabi ko, desidido na sa mga plano ko. I really love him to that. And I will make sure that this night, Jacob and I will be married. Iniwan ko si Pat at nilapitan ng table ni Jacob sa bar. Hi Hannah, how are you? Taning ni Brian, kaibigan ni Jacob. I'm fine, thank you. Sabi ko at ngumiti. Sinulyapan ko si Jacob sa tabi ni Eloy. Halata na may tama na siya sa alak. Dahil may bakanting upuan sa tabi niya, doon ako umupo. Hi Jacob, you're drunk na. Sabi ko at tinawakan siya sa muka. Ngunit inihawi niya ang kamay ko. At dahil doon, may kurot ako naramdaman sa aking dibdib. Stay away from me. I don't want to see your face. Lasing na sabi niya. He doesn't like me. He hates me actually. And I think it will stay that way forever. Naputol ang pagmumuni ko nang madinig kong nagsusuka siya. Jacob, are you alright? Nag-aalalang tanong ko at hinagod siya sa likod. Don't touch me. Sabi niya at agad na sumalampak sa couch at pinikit ang mata. Pasimple kong kinuha ang baso ng tubig at hinaluan ng gamot. Yung gamot na panandali ang mapapawala ng ulirat at mapapaikot ng isip. Tahimik lang ako nakatingin habang unti-unti iyong natutunaw.
Hindi ko hahayaang masayang lahat ng effort at perang inilaan ko dito. Kahit anong mangyari, kailangan ko magtagumpay. Paglapit ko sa kanya, ramdam ko ang kaba ng dibdib ko. Piliting inilapit ko ang baso sa bibig niya, sabay sabi ng mahinahon. Inumin mo muna to, para gumaan ang pakiramdam mo. Ngunit hindi ako pinansin ni Jacob. Jacob, inumin mo na tong tubig para mahimasmasan ka. Muli kong sabi. Sinamaan niya ako ng tingin bago hinablot ang baso. Mukhang nakulitan na sa akin. Pero ipinagsawalang bahala ko yun dahil sa wakas, ininom niya ito ng isang lagok at basta tinapon ang baso sa sahig. Buti na lang at hindi nabasag. Eloy, pwede mo ba akong tulungan na dalhin sa VIP room itong si Jacob? Sobrang lasing na kasi. Pakiusap ko kay Eloy. Halatang lasing din siya. Okay. Tanging sabi lang niya at pinilit itinayo si Jacob. Inakay papunta sa 3rd floor kung nasaan ang VIP rooms. Agad kong binuksan ang pintuan ng kwarto at isinunod ni Eloy si Jacob sa kama. Maraming salamat, Eloy. Sabi ko at tangulang ang isinagot niya bago umalis. Tiningnan ko si Jacob. Halatang wasted na. Kinuha ko ang papeles ng kasal. Oo, kahit hindi pa naman talaga kami kinasal, i-register ko pa rin ito. Wala mang simbahan o reception, okay lang. Ang mahalaga, may pirma niya. Gusto ko lang na wala na siyang kawala sa akin. Kinuha ko ang ballpen at ang mga papeles. Lumapit ako sa kama at marahang itinayo siya. Jacob, umupo ka muna. Mahina kong sabi. Pilit na pinapakalma ang sarili. May kailangan kang pirmahan. Pero ayaw niyang gumalaw. Lalong sumisikip ang dibdib ko habang pinagmamasdan ko siya nakapikit. Walang kamalay-malay sa lahat ng ginagawa ko. Jacob naman, pirmahan mo lang ito at aalis na ako. Sabi ko. Naramdaman ko namang bigla siyang napatigil at umupo. Kahit pasuray-suray. Mapakla akong napangiti. Gusto niya talaga akong umalis. Where should I sign? Lasing na sabi niya. Inilapit ko ang papeles at binigay ang ballpen. Hinawakan ko ang kamay niya kung saan dapat pumirma. Dahil pasuray-suray siya at hindi makasulat ng maayos. Nang mapirmahan niya ang kailangan, pabagsak siyang humiga sa kama at nalikuran ako. Masaya akong nakatingin sa pirma niya. Sa wakas, mag-asawa na kami. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng pirma niya sa papel. Yung pirma na magtatali sa amin habang buhay. Kailangan ko lang tong ipasa sa korte. At magiging legal na din ang lahat. Wala na siyang kawala. Hindi na siya makakatakas. Sa wakas, akin na siya. Buong buo. Nandito ako ngayon sa sala at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hinihintay ko si Jacob na umuwi. 12:00 na ng gabi at wala pa din siya. Sobrang nag-aalala na ako. Naisipan ko siyang tawagan pero nung kinapa ko ang bulsa ko, naalala kong naiwan ko pala ang cellphone sa kwarto. Pumunta ako sa kwarto at agad ko itong nakita. Ngunit habang papalapit ako sa sala, may nadinig akong parang ungol. Jacob? Ungol ng isang babae. Parang napaiyak na ako sa takot at sakit. Alam ko na ang mangyayari. Ngunit pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka nagkakamali lang ako. Ngunit ramdam ko ang kiwat sa puso ko na makita mismo ng mga mata ko ang nangyayari. Ang sakit. Bakit siya nagdala ng ibang babae sa bahay namin? Nakatago ko sa pader. Kitang-kita ang kahalayang ginagawa ng asawa ko at ng babae niya. Wala nang saplot ng babae habang si Jacob ay nakaboxer lang. Naghahalikan sila na parang walang bukas. At ang mga kamay ni Jacob ay kung saan-saan. Hindi ko maiwasang mapaiyak. Tumulo ang luha ko at may munting hikbi. Mabilis kong tinakpan ng bibig ko at tumakbo papasok sa kwarto. Pagpasok ko, naglabasan ng lahat ng pinipigilan kong luha at hikbi. Hindi ko namalayan na nakatulog ako habang umiiyak ng sobra. Kinabukasan, maaga akong nagising para maglinis at magluto. Kahit alam kong hindi kakain si Jacob, nagluluto pa din ako.
Baka magbago ang isip niya at kumain. Inayos ko ang mga plato at kutsara sa lamesa at na makita kong maayos na ang setup, napangiti ako. Nadinig ko ang yabag ng paa. Baka si Jacob na yon. Natulala ako sa saya, ngunit nawala agad ang ngiti ko na makita ko ang babae na inuwi niya kagabi. Napasimangot ako at tatalikuran sana siya nang bigla niya akong tawagin. Yaya, can you please get me some juice? Maarte niyang sabi. Parang napantig ang tenga ko. Yaya? Kailan pa ako naging yaya dito? Ikaw kumuha. Ikaw ang iinom, di ba? Mataway kong sagot at nakita kong tumaas ang kilay niya. You are maid here, so you need to serve your guest. Inis na sabi niya. Excuse me? Hindi ako ang maid dito. Kasi ako lang naman ang Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil biglang dumating si Jacob. Naka-topless at shorts lang ang suot niya. Anong nangyayari dito? Nakakunot ang noo niya. Napa-eye roll ako sa isip ko. Honey, ayaw niya akong abutin ng juice. At she even said na hindi naman siya maid dito. Masyadong ilusyonada ang babae na hindi na naituloy ng babaeng sasabihin niya dahil pinutol siya ni Jacob. Wala ka bang kamay para kumuha? You better leave my house. I don't want to see you. Masungit na sabi ni Jacob. Nagulat ang babae at naglakad palayo. Napangiti ako sa isip ko. Hindi ko inaasahang ipagtatanggol ako ni Jacob. But we had a thing last night. Hindi mo ako pwedeng itapon basta-basta. Sigaw ng babae. Tila nagdilim ang mukha ni Jacob. Once na may nangyari sa atin, wala nang communication. You are like trash to me. You know my rules before we had thing. May nangyari sa atin, and then you go. Walang filter na sabi niya. Walang nasabi ang babae at nag-walk out na. Don't smile. I don't do it for you. Seryosong sabi ni Jacob bago tinalikuran ako at umalis. Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako. Kahit sinabi niya na hindi niya ginawa yun para sa akin, hindi ko maiwasang mapangiti. At least, hindi niya ako sinigawan at mukhang bumabait na siya. Nagising ako dahil sa malalakas na katok ng pintuan. Pasuray-suray pa ako naglalakad papuntang pintuan at binuksan ko ito at laking gulat ko na makita si Jacob na nakatayo sa harapan ko at magkasalubong ang kilay. Fix yourself. Pupunta ang mga magulang ko dito mamayang gabi. Sabi niya. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Ha? Bakit naman biglaan? Tanong ko at nagpapanik. Baka makita nila mom at dad ang setup namin ni Jacob at baka parusahan o paghiwalayin kami. I don't know. They just told me they will go here para i-check ang buhay natin mag-asawa. Don't do anything. Kundi, malalagot ka sa akin. Seryoso at nakakatakot na sabi niya. Ramdam kong nanginginig ang katawan ko. Kung magkamali ako, sasaktan niya ako, physical o emosyonal. Meron siyang anger management issue, kaya mahirap galitin. Sige, mag-aayos na ako. Paalam ko, akmang isasara ang pintuan. Hinawakan niya ito para hindi sumara. Next time, wear a bra bago ka magbukas ng pinto. Sabi niya at umalis. Tininan ko ang dibdib ko. Halatang halata ang nipples. Ramdam ko ang init ng mukha ko at mabilis kong isinara ang pintuan. Andito kami ngayon ni Jacob sa sala. Hinihintay ang magulang ko. Nakasuot ako ng off-shoulder dress na light blue. Pinawesan ko ng doll shoes na dark blue na may kaunting makeup. Tahimik kaming mag-asawa. Ilang minuto lang, nadinig namin ang ugon ng sasakyan. Baka sila mami na. Tumayo kami para salubungin sila at nakita ko ang masayang ngiti ng magulang ko. Niyakap ko muna ang mami ko, sunod ang daddy ko. Nakipagbeso si mami kay Jacob at naghag naman sila ni daddy. How are you, dad? Tanong ni Jacob. I'm fine, iho. Kumusta naman ang buhay mag-asawa niyo nitong anak ko? Tanong ni dad. Masaya naman po. She's the most precious thing that happened to me. Sabi niya at ngumiti. Tumibok ng husto ang puso ko at pula na ang mukha ko. We should eat. Sigurado ko nagutom po kayo sa biyahe. Sabi ni Jacob.
Ginabayan ng magulang ko papuntang dining room. Nagpahuli siya para masabayan ako at bumulong sa tenga ko. Huwag ka masyadong matuwa sa sinabi ko kanina. Because it's a lie. You're the worst thing that happened to me. So, don't assume things. Masakit ang pabulong niya at para akong natuod sa kinatatayuan ko nang unti-unting umalis siya. Pinunasan ko ang luha at pinilit pakalmahin ng sarili. Okay lang yan, Hana. Dapat masanay ka na sa masasakit na salita niya. Sabi ko sa isip ko bago lumakad papuntang dining area. Nakita kong nakaupo na sila doon at uupo sana ako sa tabi ng mami ko, ngunit pinigilan ako ni Jacob at pinaupo sa tabi niya. Wala akong nagawa kundi umupo. Tahimik akong kumakain habang silang tatlo ay nag-uusap tungkol sa business. Wala akong interes kaya tahimik lang ako. Iho? Kailan niyo ba balak magkaanak? Gustong gusto ko na ng apo eh. Biglang sabi ni Mommy. Napaubo ako, medyo hinaplos ang dibdib ko dahil sa gulat. Naramdaman ko ang kamay ni Jacob sa likod ko at binigyan niya ako ng tubig. Nag-aalalang ininom ko. Well, let's see. Si Jacob na ang sumagot. Napansin ko ang ngiti niya. Ang galing magpanggap na lalaking to. Sabi ko sa isip ko. Pagkatapos kumain, nagpahinga muna kami sa living room at nanood. Hindi ako makapag-concentrate dahil sobrang lapit ni Jacob sa akin. Naamoy ko pa ang pabango niya, talagang nakaka-addict. Biglang umulan ng malakas, may kidlat at kulog. Nakakatakot. Tuwing kumukulog, napapakapit ako kay Jacob at nagpapasalamat dahil wala akong nadinig na reklamo. Dad, you should stay here for tonight. Masyadong delikado pag bumiyahe pa kayo sa ganitong panahon. Sa guest room na lang kayo matulog. Sabi ni Jacob. Sige iho, mukhang matagal pa bago tumila ang ulan. Sagot ni Dad. Inutusan ni Jacob ang maid niya na ngayon lang niya pinapasok ngunit lingid sa kaalaman ni Daddy. Ako pala ang ginagawang katulong ni Jacob. Muling kumiwat ang puso ko. Tawa na sa kwarto. Tanging sabi niya. At nauna lang umakyat. Sinundan ko siya at kumuha ng damit sa closet at nagpunta sa CR para magpalit ng pajama. Nakita ko siya nakaupo sa kama. Kinakalikot ang laptop. Kumuha ako ng unan at naglakad papuntang sofa, akmang hihiga. What are you doing there? Tanong niya. Nakakunot ang noo. Matutulog. Sabi ko. Halatang pa-obvious ang tanong. Sleep beside me. Baka biglang pumunta ang magulang mo dito at makita ka natutulog dyan sa sofa. Sabi niya at muli niyang inihirap ang atensyon sa laptop. Wala na ako nagawa kundi sumunod. Humiga ako sa tabi niya at ipipikit na sana ang mata nang biglang kumulog ng malakas. Ay! Tili ko at napakapit ako kay Jacob. Para kulog lang eh. Sabi niya, ngunit hindi niya inalis ang kamay ko na nakadikit sa kanya. Isinawa niya ang laptop at humiga na din siya. Bumitaw na ako sa pagkakahawak niya, umatras ng kaunti. Hindi naman ako nahulog dahil malaki ang kama niya. Tumalikod ako sa kanya at hindi ko namalayan na tumulo ang luha ko. Mabilis ko itong pinunasan habang ang antok ay unti-unting humahataw sa akin. Dahil sa sobrang pagod at antok, tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako dahil hirap akong huminga para bang may nakadagan sa tiyan ko. Pagtingin ko, nagulat ako na makita si Jacob. Sobrang lapit niya sa akin. Nakayakap pa ang kamay niya sa tiyan ko at ang isang paa ay nakadantay sa hita ko. Kaya pala ako nahihirapan huminga. Ang laki pa naman ng katawan nito. Dahan-dahan kong sinubukang alisin ang braso niya para hindi siya magising. Pero imbis na bumitaw, mas lalo pa niyang hinigpitan ng yakap. Sa huli, napabuntong hininga na lang ako at hinayaan siya. Tinitigan ko ang mukha niya. Ang payapa ng itsura, parang isang anghel na walang iniisip na sakit o galit. Wala sa matikas sa panga niya, makapal na kilay, mahahabang pilik mata, matangos na ilong, hanggang sa mapupulang labing parang isang Greek god sa paningin ko. Pero sa likod ng lahat ng yun, pagkamuhi lang ang nararamdaman niya para sa akin. Mahal na mahal ko siya, pero hindi niya kayang suklian ang nararamdaman ko. Ramdam kong may tumulong luha sa pisngi ko.
Lagi na lang akong umiiyak kapag tungkol kay Jacob ang usapan. I love you. Mahina kong bulong kahit alam kong hindi niya madidinig. Naiiyak na ako habang sinasabi yun. Mabilis kong idinikit ang labi ko sa noo niya. Unang beses kong nagawa iyon dahil ayaw niyang mapalapit ako sa kanya. Kinalap ko ang lakas ko at pinilit alisin ang kamay at paa niyang nakadantay sa akin. Mabuti na lang at nagtagumpay ako. Nilagyan ko na lang ng unan sa tabi niya para iyon ang yakap niya. Bumaba ako ng kusina para magluto sana ng almusal para sa mga magulang ko. Pero wala na sila. May iniwan lang na sulat sa ref na may meeting pa daw si daddy kaya nauna na silang umalis. Magluluto na sana ako nang biglang bumaba si Jacob. Good morning. Ano gusto mong kainin? Tanong kong kinakabahan. Tinitigan lang niya ako. Walang kahit anong emosyon sa muka. Mapait akong napangiti. Bumalik na naman ang dating Jacob, ang malamig at puno ng galit. Alam mo namang hindi ko kakainin lahat ng niluluto mo, di ba? Kaya wag ka na mag-abala. Baka kung ano na namang ilagay mo dyan. Kagaya ng dati. Malamig at makahulugan ang tono niya. Natahimik ako. Hindi ko siya matignan. Dahil sa kasalanan ko dati, hindi na niya kayang pagkatiwalaan ako. We're back to normal. Your parents are not here anymore. Kaya kunin mo na lahat ng gamit mo at lumipat ka na sa maid's quarter. Doon sa dati mong kwarto. Ayokong aabutan pa kita sa kwarto kapag uwi ko. Kundi, lagot ka sa akin. Banta niya bago tuluyang umalis. Nararamdaman ko na namang sasabog ang mga luha ko. Tumingala ako para pigilan, pero wala ding silbi. Sunod-sunod na tumulo ang mga ito. Nasasaktan na naman ako dahil sa kanya, pero alam kong ako mismo ang naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Wala akong karapatang umangal. Pinunasan ko ang mga luha ko at umakyat sa kwarto ni Jacob para kunin ang mga gamit ko. Pagpasok ko, nadatnan ko siyang nagsusuot ng polo. Basa pa ang buhok niya. Napatigil siya at tumingin sa gawi ko, kaya agad akong napayuko. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Mahina at kinakabahan kong saad. Hindi siya sumagot. Mabilis kong kinuha ang bag na nasa tabi ng kama at dali-daling umalis. Pagbalik ko sa maid's room, sa dati kong kwarto, sinimulan ko nang ayusin ang mga gamit ko. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Si Alvin ang tumatawag. Kaibigan ko siya, dati ring nanligaw. Pero ngayon ay wala na dahil alam niyang iba ang laman ng puso ko. Hello Alvin? Mahina kong bati. Hi Hana, magkita naman tayo. Miss na kita. Parang batang sabi niya. Kaya napangiti ko kahit papaano. Sus, para kang bata. Hindi ko lang sure Alvin. Alam mo naman si Jacob. Malungkot kong sagot. Alam niya din ang pinagdadaanan ko. Pati ang mga pananakit ni Jacob. Pero pinakiusapan ko siyang huwag sabihin sa mga magulang ko dahil siguradong paghihiwalayin nila kami. Hana, please, kung kailangan kong kausapin ang asawa mo, gagawin ko. Hindi tama tong ginagawa niya sa'yo. Para ka ng preso. Seryoso niyang sagot. Alvin naman. Bumuntong hininga ko. Sige, magkita tayo ngayon. Narinig ko ang paghinga niya na may halong ginhawa. Sa favorite coffee shop natin. Sige, doon na lang. Sagot ko. Kahit kabado, alam kong kailangan ko din to. Sa isang coffee shop. Pagpasok ko, nakita ko agad si Alvin. Kumakaway at nakangiti. Nginitian ko din siya at lumapit. Ang ganda mo naman, miss. Pabiro niyang bati. Sus, mambobola. Sagot ko at natawa kami. Dumating ang waiter at binigyan kami ng menu. Chocolate and strawberry shortcake sa akin. Sabi ko. Umorder din siya ng kanya, tapos umalis na ang waiter. So, kumusta ka naman Alvin? May nililigawan ka na ba ngayon? Tanong ko. Tumawa siya bago sumagot. Wala pa. How about you? Okay ka ba? Bigla niyang balik tanong. Okay naman ako. Pilit kong sagot, kahit alam kong hindi totoo. Umiling siya. I know you're not, Hana. Wag mo akong lokohin.
Bakit ba ayaw mong hiwalayan yung asawa mong walang ibang gawin kundi saktan ka? Halatang inis ang tono niya. Alvin naman, mahal na mahal ko si Jacob. Naniniwala kong kaya pa niya akong patawarin. Na kaya niya pang buksan ang puso niya para sa akin. Nanginginig ang boses ko habang pinipigilan ng luha. Pero sino ba ang niloloko ko? Kahit ako, alam kong imposible na. That's toxic, Hana. Madiin niyang sagot. Minsan, hindi sapat na pagmamahal para mag-stay ang dalawang tao. Ikaw lang ang lumalaban. Hindi mo ba nakikita? Puro puot ang laman ng puso at isip niya, Hana. Sobra ka na nasasaktan. Tama na. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sunod-sunod itong bumagsak hanggang sa hindi ko na makita ang paligid. Lumipat ng upuan si Alvin, naupo sa tabi ko at niyakap ako. Mabuti na lang, nasa tagong bahagi kami ng shop at walang masyadong tao. Hinagod niya ang likod ko habang bulong ng bulong. Everything will be okay, Hana. Okay lang yan. Doon ko lang naramdaman na kahit papaano, hindi ako mag-isa. Pagkatapos ko mahimasmasan, kumain kami at muling nagkwentuhan ng masaya. Hana, punta tayo sa park. Na-miss ko na yun. Bigla niyang yaya. Napatingin ako sa orasan. Maaga pa naman kaya pumayag ako. Ang peaceful dito, no? Sabi ko habang nakaupo kami sa bench. Ramdam ko ang sariwang hangin. Iya, dapat lagi tayong pumupunta dito. Para kahit paano, nakakahinga tayo mula sa problema. Sagot niya at napangiti ako. Bigla akong humikab at ramdam ko ang antok. Nagulat ako nang dahan-dahan niyang inalalay ng ulo ko at pinatong sa balikat niya. Sleep, mahina niyang sabi. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng konting pahinga. Hinayaan kong tangayin ako ng antok kahit alam kong panandalian lang ang lahat ng to. Hana, gising na. Mahina pero may lambing ang boses ni Alvin. Agad ako napabangon mula sa pagkakasandal sa balikat niya. Pagmulat ko, napansin kong palubog na ang araw. Napakagat ako ng labi. Diyos ko, sana wala pa si Jacob sa bahay. Alvin, pasensya na. Kailangan ko nang umuwi. Tawanta kong sabi habang mabilis na kinuha ang bag. Hinawakan niya ang pulsuhan ko at marahan akong pinatayo. Ihatid na kita. Delikado kung magkukumute ka. Matatag niyang sabi. Hindi na ako nakatanggi. Tahimik lang ako sa biyahe. Halos hindi makahinga sa kaba. Paulit-ulit kong dinadasal na sana hindi pa nakauwi si Jacob. Pagdating namin sa tapat ng bahay, bumaba ako agad. Alvin, salamat sa paghahatid. Ingat ka. Pilit akong ngumiti. Welcome. Call me if that bastard hurts you again, okay? Seryoso niyang sagot. Tumango ako saka nagmadaling pumasok. Agad kong napansin na bukas na ang ilaw ng sala at naka-on ang TV. Mas lalo kong kinabahan na makita ko ang kotse ni Jacob na nakaparada ng walang ayos sa garahe. Nauna na siyang umuwi. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang naglakad. Babalik na sana ako sa kusina nang bigla niya akong makita. Bakit ngayon ka lang umuwi? Malamig niyang tanong. Pero halata sa tono at titig niya ang pinipigilang galit. Hindi ko sinasadya. Nakatulog ako sa... Hindi ko na natapos ang paliwanag ko nang bigla niyang sinunggaban ng pulsuhan ko at marahas akong kinaladkad. Jacob, masakit! Halos napasigaw ako. Ramdam ko ang higpit ng kapit niya. Sigurado akong mag-iiwan na naman ito ng marka. Ang sabihin mo, lumandi ka na naman. Wala ka na talagang matinong ginagawa. Sigaw niya. Kasabay nun, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Dahilan para mapaluhod ako sa sahig. Agad na bumalong ang luha ko. Hawak-hawak ko ang namumula kong pisngi habang nakatingin sa kanya. Hindi ako lumandi, Jacob. Maniwala ka please. Pagmamakaawa ko. May gana ka pang sumagot. You're such a liar. Muling sigaw ni Jacob. Sabay sabunot sa buhok ko at pilit akong pinapatayo. Jacob, masakit please. Hindi ko na uulitin. Halos pasigaw kong pakiusap. Pero para bang wala siyang nadidinig.
Hinila niya ako papalabas at bigla na lang akong binitawan sa garden. Napasalampak ako sa damuhan. "Diyan ka matulog ngayon!" Sigaw niya bago malakas na isinara ang pinto. Umagulgol ako habang niyayakap ang sarili. Malamig ang hangin, nanginginig ako sa ginaw. Alam kong hindi niya ako babalikan dahil kapag nagpasya siya, hindi na siya bumabawi. Buti na lang at may pahabang bangko doon. Doon ko na lang ipinikit ang mga mata habang umiiyak hanggang sa nakatulog. Kinabukasan, ginising ako ng lamig na tumatagos sa buto. Mabigat ang ulo ko at ramdam kong nilalagnat ako. Pagangat ko ng tingin, nakita kong bukas na ang pinto ng garden, gaya na lang ng lagi niyang ginagawa matapos akong ikulong. Mahina akong pumasok sa loob at umiretso sa kwarto. Sa harap ng salamin, muntik na akong himatayin sa nakita ko. Malaki ang pasa sa pisngi, may dugo pa sa gilid ng labi at namamaga ang pulsuhan ko. Pinilit kong maligo kahit nalalambot ang katawan ko at kumikiwat ang bawat sugat. Pagkatapos, nagpalit ako ng pajama at long sleeves para matakpan ang lahat ng pasa. Tapos bumagsak ako sa kama at muling nakatulog. Nagising ako sa malakas na kalampag ng pinto. Halos tumalo ng puso ko sa kaba. "Hana, open this door!" Galit na sigaw ni Jacob. Nalalamig ako. Ano na naman bang mali ang nagawa ko? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at bumungad ang galit na galit niyang mukha. Hinatak niya agad ako papunta sa kwarto niya. Pagdating doon, binitawan niya ako at may kinuha sa drawer. Isang envelope. Paglapit niya, binuksan niya ito sa harap ko at halos mahulog ang mundo ko na makita ko ang laman. Pictures namin ni Alvin kahapon. Magkayakap kami sa coffee shop at isang litrato pa kung saan nakasandal ako sa balikat niya habang natutulog. Paanong nang hindi ko na natapos ang tanong dahil bigla niya akong hinila at binagsak sa kama. "Ang sinungaling mo talaga. Sa labas ka pa lumalandi. You're such a dirty girl." Mabilis niyang hinubad ang suot niyang damit. "Jacob, anong ginagawa mo?" Halos pasigaw kong tanong, nanginginig sa takot. "Painosente ka pa. Ilan na bang lalaki ang nakauna sa'yo ha? Mas masarap ba si Alvin kaysa sa akin?" Galit na galit niyang sigaw, kasabay ng marahas na halik sa labi ko. "Ah!" Napasigaw ako ng kagatin niya ang labi ko hanggang sa dumugo ito. Pilit ko siyang tinutulak pero masyado siyang malakas. "Jacob, tama na please!" Pagmamakaawa ko, nanginginig na ang boses. Pero lalo pa siyang nagngalit. Pinunit niya ang suot kong damit at bra. Hinawakan niya ang dibdib ko na parang walang pakialam sa sakit na nararamdaman ko. "Asawa kita, kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Ano, mas magaling ba si Alvin sa akin ha? Sumagot ka." "Walang nangyari sa amin ni Alvin. Maniwala ka naman." Nanginginig kong tugon, pero parang wala siyang nadidinig. Pinunit niya ang pangbaba ko. Agad kong tinakpan ang sarili ko pero mabilis niyang hinawi ang kamay ko. "Kung makaasa ka parang walang karanasan ha." May halong pag-uuyam ang boses niya. Hinalikan niya ako mula sa labi hanggang sa leeg. Hanggang sa makaramdam ako ng pag-iisa namin, napasigaw ako sa sakit. Ramdam kong dumaloy ang luha ko habang halos mawalan ng hangin. Wala akong nagawa kundi ang umiyak ng tahimik. Pilit na tinitiis ang sakit. Magdamag niya akong kinuha. Hindi ko inakala na aabot kami sa ganito. Na ang una naming pagsasalo bilang mag-asawa ay hindi pagmamahal, kundi purong galit. At doon ko naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan na ako mismo, sa sariling tahanan, ay binabastos ng taong pinakaminahal ko. Nagising ako na parang binugbog ang buong katawan ko at ang taas ng lagnat ko. Paglingon ko sa tabi, wala si Jacob. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit kong bumangon. Kumuha ko ng isa sa mga damit niya at isinuot iyon bago pa ika-ikang bumaba ng hagdan. Wala na siya sa bahay. Maaga sigurong umalis. At sa totoo lang, nagpapasalamat ako dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin matapos ang lahat ng nangyari kagabi. Pumunta ako sa kusina, uminom ng gamot at pinilit kumain kahit wala akong gana. Kahapon pa ako walang laman ng sikmura. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto at pumasok sa banyo.
Sa salamin, tumambad sa akin ang mga pasa at bakas ng galit niya sa katawan ko. Doon ko hindi napigilan ng pagluha. Hindi ko akalaing darating sa ganito. Nakakapagod na. Nakakasakal na. Bakit ko ba pinipilit? Bakit ko ba kinukumbinsi ang sarili ko na kaya ko pa? Ang sakit-sakit na. Pero bakit ganito? Bakit ako nakukulong sa pangakong hindi ko alam kung kaya ko pang tuparin? Ipinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko siya iiwan. Pero ngayong nararamdaman ko ang lahat ng sakit na ito, baka doon na din talaga hahantong. Naligo ako para kahit paano ay mabawasan ang bigat sa pakiramdam. Nagbihis ng long sleeves para matakpan ang mga marka at bumalik sa kama. Hindi ko na malaya na nakatulog ako muli. Nagising ako sa gutom kaya bumaba para kumain. Uminom ulit ako ng gamot at laking pasasalamat ko dahil bumaba na ang lagnat ko. Kahit nananakit pa din ang katawan ko. Pabalik na ako ng kwarto nang bigla akong madinig ang malakas na kalabog ng pinto. Kinabahan ako at agad tinungo iyon. Pagbukas ko, tumambad si Jacob. Pero may kasamang babaeng lasing na nakayakap sa kanya. Nagkatinginan kami sandali. Malamig, walang bakas ng guilt sa mga mata niya. Go lock the door. Malamig niyang utos. Nanatili akong nakatayo. Hindi ko mikilos. I said lock the door. Sigaw niya. Dahil sa gulat, nagmadali akong isara ang pinto. Nang lingunin ko sila, lalong sumakit ang dibdib ko sa nakita kong babaeng halos lumulunod sa yakap ni Jacob. What are you looking at? Gusto mo bang panoodin kami? Hindi ko na kinaya. Pinilit kong pigilan ang luha pero tumulo pa din. Mabilis akong tumakbo papasok ng kwarto at doon ko binuhos ang lahat ng sakit. Hanggang sa makatulog ako sa pag-iyak. Maaga ako nagising kinabukasan at unang nakita ang babae ni Jacob. Suot pa nito ang t-shirt niya na tila pinagmamalaki sa harapan ko. I want pancake and orange juice. Bilisan mo. Utos niya, malamig at mataray. Napakunot ang noo ko. At bakit ko naman gagawin yan? Hindi ako maid dito. Sagot ko. Tumataas ang kilay niya. Abat nasagot ka pa? Sabay sampal sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinampal ko din siya pabalik. What's happening here? Boses ni Jacob mula sa likuran, galit na galit. Agad tumakbo ang babae papunta sa kanya. Nagkukunwaring umiiyak at yumakap sa kanya. Honey, she slapped me. Hinihingi ko lang naman na gumawa siya ng pancakes pero sinabihan niya akong... Hindi na niya tinuloy dahil mas malakas ang iyak niya. Halos gumuho sa dibdib ni Jacob. Napatingin ako sa babae at muntik na akong pasukin ng sindak na makita kong nakangisi ito. Tila nanalo sa laban niya mismo ang nagsimula. Hana, bakit mo siya sinaktan? Sigaw ni Jacob. Pero siyang unang sumampal sa akin. Balik ko, pero mas dumilim lang ang tingin niya sa akin. You're a liar. Wag na wag mo sasaktan si Ashley dahil sa susunod. Malalagot ka talaga sa akin. Parang piniga ang puso ko sa nadinig. Ashley pala ang pangalan niya. Tinalikuran niya ako, pero bago tuluyang umalis kasama ang babae, huminto siya at muling lumingon. She's staying here. Kaya lahat ng utos niya, sundin mo. At sa isang iglap, tuluyang gumuho ang mundo ko. Nanatili ako nakatulala, nanginginig, habang ramdam ko ang mga luhang sunod-sunod nang bumabagsak. Yaya, kunin mo nga yung maduduming damit sa kwarto namin ni Jacob. Labahan mo. Pakibilisan mo lang please. Mataray na sabi ni Ashley pagkakita niya sa akin sa garden. Sabay hagis pa ng jacket na suot niya. Gustuhin ko mang sagutin siya, pinili ko na lang ang katahimikan. Sigurado naman ako sa huli, ako pa din ang kawawa. Pumasok ako sa loob ng bahay at agad tumigil ang mundo ko sa tanawing bumungad sa akin. Nasa sala si Jacob at Ashley, nakaupo ang babae sa kandungan niya habang naghahalikan sila. Walang pakialam kahit nandito ako. Parang may matalim na kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Sa mismong bahay namin, sa lugar na dapat ay para sa akin, ginawa nila ang bagay na parang wala akong halaga. Pinunasan ko ang luhang hindi ko namamalayang bumabagsak na pala. Agad akong tumakbo paakyat sa kwarto para doon ibuhos ang lahat ng sakit na pilit kong kinukubli. Pagdating ko sa kama, sunod-sunod ang pag-agos ng luha. Bakit ba hindi maubos-ubos tong mga luha ko?
Mapait akong ngumiti. Mukhang wala na talagang pag-asa para sa amin ni Jacob. Dahil sa sobrang pagod at sakit, pinili ko na lang matulog. Baka sakaling pagising ko, kahit paano ay gumaan ang bigat na pasan ko. Nagising ako sa malakas na kalampag ng pintuan. "Hana, open this door!" Galit na boses ni Jacob. Mabilis akong tumayo at binuksan ang pinto. "Anong ginagawa mo dyan sa kwarto at nagbubuhay prinsesa ka? Hindi ka man lang naglinis at nagluto." Malamig niyang sabi. Kita sa mukha niya ang pagpipigil ng inis. "Sorry." Tanging sagot ko. Sabay lagpas sa kamay niya at diretso sa kusina. Ayoko nang makipagtalo. Ayoko na ng gulo. Mas mabuti na lang na manahimik. Kumuha ako ng kaldero at nilagyan ng tubig. Saka inilabas sa mga sangkap mula sa ref. Ramdam ko may mga matang nakatutok sa akin. Hindi ko na kailangan lumingon para alamin kung sino. Nagsimula ako maghiwa ng gulay nang biglang, daing ko na aksidenteng mahiwa ang daliri ko. Agad akong pumunta sa lababo at hinugasan niyon. Malaki ang hiwa at ramdam ko ang hapdi. Habang abala ako, naramdaman ko may humawak sa pulsuhan ko. Laking gulat ko na makita si Jacob. Walang sabi-sabing hinila niya ako papunta sa sofa at doon ako pinaupo. "Wait here. You're so clumsy," sabi niya bago umalis at kumuha ng first aid kit. Napatingin ako sa sugat ko. Hindi pa din humihinto ang pagdudugo. Ilang saglit pa, bumalik si Jacob dala ang kit. Umupo siya sa tabi ko, kinuha ang kamay ko at tila sinuri ang sugat ko. Parang may pag-aalalang hindi ako sanay na makita sa kanya. Binasa niya ng betadine ng cotton at dahan-dahang idinampi sa sugat ko. Natigilan ako. Bakit niya to ginagawa? Bakit parang biglang bumait siya? Ayokong umasa. Baka mali na naman ako. Pagkatapos malinis ang sugat, nilagyan niya ito ng band-aid. Sandali siyang tumingin sa akin at sa mata niya para bang may bahid ng pag-aalala. "Next time be careful." May nahaw niyang wika bago tumayo. Binuhat ang first aid kit at tuluyang umalis. Naiwan ako nakaupo, hawak ang sugatang daliri at puno ng tanong sa isip. Ito ba ang totoo niyang damdamin? O panandali ang kabaitan lang na nawawala din? When I thought everything would finally be start of something new for us. Dahil nakita ko ang bahagyang pag-alala sa mga mata niya, pero mali na naman pala ako. Muling bumagsak ang mga luha ko at dali-dali ko itong pinunasan. Nakatago ako ngayon sa likod ng malaking vase malapit sa hagdanan. Pinagmamasdan si Ashley at ang asawa kong si Jacob na bumababa. Magkayakap, nagtatawanan, nagkikilitian na para bang wala silang pakialam sa mundo. At heto na naman ang pamilyar na sakit na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ko. "Babe kasi nakikiliti ako. Stop na." Ani ni Ashley. Pilit kunwari umaarte pero halata naman sa mga mata niya na gustong-gusto niya ang ginagawa ni Jacob. Pagbaba nila, walang pakundangan akong tiningnan ni Ashley at sinadya pang halikan si Jacob ng paharap sa gawi ko habang nakatalikod ito sa kanya. Alam niyang nandito ako. Sinadya niya. Pinilit kong pigilan ang mga luhang gustong ko mawala. Hindi ko siya pagbibigyan ng kasiyahan na makita akong mahina. "I love you, babe," bulong ni Ashley matapos ang halik. Pero si Jacob, malamig lang ang sagot. "I will call you later." Parang may kaunting liwanag na sumiklab sa dibdib ko. Hindi niya sinabing I love you too. Ngumiti ako kahit papaano at naglakad papunta sa kusina para magluto. Buti nga sa kanya. Pero bakit siya may number ni Jacob samantalang ako, asawa niya? Wala man lang kahit isa sa cellphone ko. Lagi siya nagpapalit ng SIM. Lagi niya akong iniiwasan. Napakla akong ngumiti habang hinihiwa ang gulay. Bigla na lang may marahas na humila sa buhok ko. "Aray!" Sigaw ko at napalingon ako. Si Ashley. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa buhok ko. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya pero parang bakal ang kapit nito. "Akala mo hindi ko nakita ang pagngiti mo kanina?" Halos pasigaw niyang sabi, tila baliw na. "Tandaan mo, ako ang mahal ni Jacob, hindi ikaw." At doon, sumabog na din ang pinipigil kong galit. Sinabunutan ko din siya pabalik. Hindi ganito pinalaki ng mga magulang ko, hindi sa dahas, kundi sa pag-unawa. Pero sa isang katulad ni Ashley na walang utak para intindihin ang tama,
Wala akong pagpipilian. Hindi ka niya mahal. Ginagamit ka lang niya. Sigaw ko habang hinahapit ang buhok niya. Itinulak niya ako sa mesa at napasigaw ako sa sakit ng balakang ko, pero lumaban pa din ako. At least I can satisfy him. Kaya niya ako kailangan. Ikaw, kahit asawa ka niya, hindi ka niya kayang masikmurang hawakan o tignan. Sagot niya na parang isang baliw, sabay tulak sa akin sa sahig. Tumama ang ulo ko ng malakas. Lumulutang na ang paningin ko. Help! Mahina kong daing bago ako tuluyan na wala ng malay. Pero bago iyon, may nadinig ako malakas na sigaw. What's happening here? Hana? Nagising ako sa isang kwarto na puro puti. Mabigat ang ulo, masakit ang katawan. Hana, kumusta pakiramdam mo? May masakit ba? Please sabihin mo sa akin. Si Alvin, nakaluhod sa tabi ko, bakas ang pag-alala sa mukha niya. Agad niya akong inalalayan ng piliting kong umupo. Careful. Bulong niya, sabay haplo sa buhok ko na parang isang bata. Anong nangyari? Ang huli ko natatandaan, si Ashley. Nanginginig kong sabi. Mahigpit niya akong niyakap. You passed out. I'm sorry, Hana. Hindi ako dumating agad. I'm really sorry. Hinayaan kong damhin ang yakap niya. Sa mga oras na to, para akong bata na naghahanap ng kahit anong init at kalinga. Andito ba si Jacob? Alam niya ba yung nangyari? Si Ashley, nasan siya? Sunod-sunod kong tanong. Slow down. Malumanay pero seryosong sagot ni Alvin. Mamaya na. Kumain ka muna. Kinabukasan, pinayagan na ako makauwi. Hinatid ako ni Alvin at bago siya umalis may sinabi siya. Call me anytime you want, Hana. Just be careful. Pero pag uwi ko, sinalubong ako ng kakaibang katahimikan. Halos madilim ang buong bahay. Naglakad ako papunta sa kwarto pero bigla akong hinila ni Jacob. Nakatitig siya sa akin, galit pero may kung anong bakas ng pag-alala. Sasaktan mo na naman ba ako? Mahina kong tanong, yakap-yakap ang sarili. What happened to your scar? Tanong niya, mahina ang boses. Totoo bang may pag-aalala sa mata niya? O guni-guni ko lang? Si Ashley? Tanging sagot ko. Bigla siyang napalitan ng galit at walang pasabing umalis. Sumunod ang malakas na kalabog at mga sigaw. Bumaba ako at nakita ko si Jacob. Hinihila palabas si Ashley na may dalang maleta. Jacob, what are you doing? Sigaw ni Ashley. Leave this house. We're done. Sigaw niya pabalik. Ba't kailangan ko umalis? Ano bang ginawa ko? Halos mabaliw si Ashley. You hurt her. Galit na sagot ni Jacob. Natigilan ako. Pinapaalis niya ba si Ashley dahil sa akin? Anong ibig sabihin nito? Jacob, ano ba talaga ang tunay na nararamdaman mo? Maaga akong nagising para magluto ng almusal namin ni Jacob, kahit alam kong malamang hindi pa din siya kakain. Pero umaasa pa din ako. Umaasa na balang araw, magbabago ang ihip ng hangin. Na baka sa isang umaga, sabay kaming kumain, at baka doon magsimulang magbago ang turing niya sa akin. Habang inaayos ko ang mga plato sa mesa, nadinig ko ang kaluskos ng upuan. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Si Jacob, humihila ng silya at umupo sa harap ng lamesa. May kakaibang saya akong naramdaman. Parang may liwanag na biglang sumilip sa madilim kong umaga. Nang makita ko nagsasandok siya ng kanin, agad akong kumuha ng adobo at nilapitan siya. Jacob, gusto mo ba ng adobo? Lalagyan ko yung plato mo. Sabi ko nang may ngiti sa labi, pero wala siyang reaksyon. Nakatitig lang siya sa akin na parang nag-iisip. Kaya ibababa ko na sana ang mangkok nang bigla siyang magsalita. Wag mong lagyan ng taba. Malamig niyang sabi sabay iwas ng tingin. Agad kong sinunod. Maingat kong pinili ang mga karne, sinigurong walang halong taba. Pinagmasdan ko siya habang kumakain. Tahimik, walang emosyon, pero sa akin, sapat na iyon para umasa. Baka ito na ang simula. Baka ito na ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay para magsimula ulit kaming bilang mag-asawa. Kakain ka ba o tititig ka lang dyan? Bigla niyang sabi at halos matapon ko ang mangkok sa kaba. Kakain ako.
Sagot ko, sabay salin ng kanin sa plato at dahan-dahang kumuha ng ulam. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya. Tapos na ako. Maikli niyang sabi. Aalis ka na? Ingat sa biyahe. Sabi ko, halos pabulong. Pagtingin ko sa kanya, parang may kislap sa mga mata niya. O baka ako lang ang nag-iisip. Uuwi ako ng 8:00. Sabi niya, bago kinuha ang coat na nakasampay sa upuan na tumalis. Pinanood ko lang siyang lumalakad palayo. Sa unang pagkakataon, wala akong nadinig na masakit na salita o malamig na titig mula sa kanya. Tahimik akong napangiti. Baka nga pinapayagan na ng langit na maayos kami. Ngayon parang unti-unti na nagkakaroon ng liwanag, mas lalo kong naramdaman na hindi ko siya kailangang sukuan. Kinagabihan, nasa sala ako nanonood habang hinihintay siyang umuwi. Katatapos ko lang sa mga gawaing bahay at kanina pa ako nakatitig sa orasan, 8:15 na at wala pa din siya. Akala ko pa naman, darating siya ng eksaktong 8:00. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako tuluyang nilawan ng antok sa sofa. Maya-maya, naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa pisngi ko. Agad ako napadilat at nagulat na makita si Jacob na nakaupo malapit sa akin. Andyan ka na pala. Sorry, nakatulog ako. Sabi ko, pilit nang ngumiti. At sa hindi ko inaasahan, ngumiti din siya. Ngumiti ba talaga si Jacob? Tara na, tulog na tayo sa taas. Mahinahon niyang sabi. Napayuko ako at marahang umiling. Kita kong kumunot ang noo niya, kaya agad ako nagpanik. Ano kasi yung kwarto ko, nandiyan lang sa baba sa maid's quarter, kaya hindi ako pwedeng umakyat. Tahimik siyang tumingin sa akin bago dahan-dahang inangat ang baba ko gamit ng kanyang kamay. Hana, I'm sorry. Parang huminto ang mundo ko. Si Jacob Fernandez humihingi ng tawad? Ha? Halos pabulong kong nasabi. Alam kong huli na para humingi ng tawad. Pero gusto ko malaman mong pinagsisihan ko lahat ng ginawa kong mali. Gusto kong ayusin to. I want our marriage to work. Gusto kong magsimula ulit tayo. This time, nang tama. Nang madinig ko iyon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng saya. Sa wakas, nadinig ko na din ang mga salitang matagal kong hinintay. Talaga, Jacob? Magsisimula ulit tayo? Sabi ko, nanginginig ang boses. Pinunasan niya ang mga luha ko at marahang ngumiti. Yes, kung papayag ka. Sagot niya, malumanay. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng tuwa, may bumigat sa dibdib ko. Jacob, bago tayo magsimula, may kailangan akong sabihin tungkol sa pagkamatay ni ate. Agad nagbago ang ekspresyon niya, seryoso at nagsimulang magsalubong ang dalawa niyang kilay. Kinakabahan ako. Pero pinagpatuloy ko ang sinasabi ko. Alam kong iniisip mong tinulak ko si ate sa building noong araw na nahulog siya. Pero Jacob, hindi ko ginawa yon. Lahat na nangyari, ang kasal natin, ang pagpirma mo nung lasing ka, lahat yon bilin ni ate bago siya mamatay. Tahimik lang siya, parang ayaw maniwala. Jacob, mahal na mahal ka ni ate. Pero nang malaman niyang may leukemia siya, pinili niyang huwag na magpagamot. Gusto na niyang sumunod sa mga lolo't lola namin. Sinubukan ko siyang pigilan, pero sabi niya, pagod na siya. Pinunasan ko ang mga luha kong patuloy na tumutulo. Then, bakit mo ako sinet up sa kasal na to? Sa kasal na ayoko naman sa simula pa lang. Halos pabulong pero puno ng sakit ang boses niya. Muli kong naramdaman ang kirot sa puso ko. It was her last will, Jacob. Alam niyang mahal kita at sa tingin niya, ikaw ang makakapagpabuti sa akin. Aaminin ko, masaya ako na sa akin kanya pinagkatiwala. Kaya kahit anong masasakit na salita ang binabato mo sa akin, hindi ako sumuko. Dahil alam kong pagsisisihan ko yun balang araw. Nanahimik siya. Tila hindi alam ang sasabihin. I'm really sorry, Jacob. Mahina kong sabi
Sa wakas, nailabas ko na ang bigat na matagal ko nang itinatago. Let me digest all of this. I'm shocked and confused right now. Mahina niyang sagot. Let's sleep. Tumayo siya at umalis papunta sa itaas. Hindi ko na siya pinigilan. Hinayaan ko siyang mag-isa. Siguro, pareho lang kaming kailangang magpahinga. Parehong sugatan. Parehong pagod pero sa wakas. Parehong umaasang may bagong simula. Habang papunta ako sa kwarto ko, napangiti ako ng marahan. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Ang gabing nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Masaya at magaan ang pakiramdam ko ngayong umaga. Sa wakas, okay na kami ni Jacob. Nasabi ko na sa kanya ang lahat-lahat at parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ngayon lang ulit ako nagising na may ganitong kaginhawaang magtuloy-tuloy na sana. Tulad ng nakasanayan, nagluto ako ng almusal para kay Jacob. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa din siya bumababa. Napagpasyahan ko ang silipin siya sa itaas. Pag-akyat ko, pagbukas ng pinto ng kwarto niya ay wala siya doon. Ang aga naman niyang umalis. Bumalik ako sa ibaba at kumain na lang mag-isa. Pagkatapos, nilinis ko ang buong bahay. 12:00 na ng gabi, wala pa din si Jacob. Papikit na ang mga mata ko, pero patuloy kong hinihintay ang tunog ng susi sa pinto. Hanggang sa nakatulog na lang ako sa sofa. Yes, I want it as soon as possible. Mahina pero pamilyar ang tinig. Si Jacob, nakauwi na pala siya. Natanaw ko siya nakatalikod, bahagyang malayo. Nang ibaba niya ang tawag, umakyat siya sa itaas. Siguro hindi niya ako napansin. Madilim kasi at pinatay ko ang mga ilaw. Sumunod ako. Gusto ko lang siyang kumustahin. Pero pagkatok ko, may nadinig akong boses. Parang may kausap siya. Buti na lang, bahagya nakaawang ang pinto. Nasilip ko siya habang nagpapalit ng damit. I don't know, dude. Kung dapat ko ba siyang paniwalaan sa mga explanations niya. Pero kasi, nagawa niya akong pagkaisahan ng marriage namin dati. I'm sure, hindi malabo mangyari ulit yun. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ba siya naniniwala sa akin? Akala ko maayos na kami. Sabi ko sa kanya we should start something new. Mukhang okay naman siya dun. Besides, kapag napaikot ko na siya sa mga palad ko, pwede na ako makawala sa marriage na to without worrying anything. Sabi niya sabay tawa. Planado niya pala lahat. Planado niyang mahulog ako ulit sa bitag niya. Akala ko nagbago na siya. Akala ko hindi na ako iiyak sa piling niya. Sabi niya magsisimula kami ng bago, pero isa lang pala iyong palabas. Nakakapagod ka naman mahalin, Jacob. Sapo ko ang dibdib ko habang tahimik na umiiyak. Pagkatapos, bumaba ako at pumasok sa kwarto. Pagkasara ng pinto ay tuluyan na akong humagulhol. Ganito na lang ba palagi? Makakatulugan ko na naman ng pag-iyak. Nakakasawa na. Kinabukasan, parang walang natirang lakas sa katawan ko. Nakatulala lang ako, nakatingin sa kisame. Ang mga luha parang ayaw nang tumigil. Kahit paulit-ulit ko nang pinupunasan, tuloy pa din ang patak. May marahang katok sa pinto. Hana, gising ka na ba? I'm going to work na. Si Jacob. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko lang ang pinto. Kung hindi ko lang nadinig ang mga sinabi niya kagabi, baka kinilig pa ako sa boses niyang yun. Pero hindi na I guess tulog ka pa. Huling nadinig ko ang sabi niya bago siya umalis. Pinunasan ko ang luha ko. Tahimik lang ulit akong umiyak. Hindi ko na malayan ang oras at gabi na ulit. Naghanda ako ng hapunan para kay Jacob. Kahit ang bigat ng loob ko, ginawa ko pa din kasi asawa ko pa din siya. Pero wala akong planong hintayin siya. Pagkatapos ko magluto, umakyat ako sa kwarto at humiga. Huminga ng malalim, tulala at nakatitig sa kisame. Ano kaya ang buhay ko kung hindi ako nagpakasal kay Jacob? Siguro masaya ako ngayon. Siguro, hindi ako laging umiiyak. Ang hina kasi ng puso kong to. Minsan na nga lang tumibok sa maling tao pa. Natatakot ako. Kung ipagpapatuloy ni Jacob ang ganitong ugali, baka sumuko na ako. Pati na ang puso ko. Matagal nang sinasabi ng utak ko na tama na.
Pero itong marupok kong puso, ang sagot pa din ay magtiis ka muna. Jacob, nakakapagod na. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, may nadinig akong tunog na nabasag mula sa sala. Dali-dali akong bumaba at doon ko nakita si Jacob, lasing, may basag na bote sa tabi niya. Naglasing ba siya? Agad ko siyang nilapitan, inaalala ko na sugatan ba siya. Wala naman pero halatang pagod at lasing na lasing. Mabahan ko siyang tinapik sa pisngi. Jacob, doon ka matulog sa taas, wag dito. Inalalayan ko siyang tumayo kahit mabigat. Mabuti na lang at naihatid ko siya sa kwarto niya ng ligtas. Pinahiga ko siya, kinuha ang tuyo niyang damit sa drawer at sinubukang bihisan siya. Jacob, taas mo ang kamay mo. Mahinahan kong sabi. Pero hindi siya gumalaw, kaya ako na mismo ang nag-ayos sa kanya. Pagkababa ko ng tingin, nagulat ako nang bigla siyang magsalita. Hana? Ako to. Sagot ko habang pilit pinapasuot ang shirt niya. Isuot mo na to, Jacob, na makatulog ka na. Pero ayaw niya pa ding sumunod. Nang akmang tatayo na ako, hinila niya ako pabalik at bago pa ako makapag-isip, magkalapat na ang mga labi namin. Nabigla ako. Hindi ako makagalaw. Pero habang tumatagal, ramdam ko ang init at bigat ng kanyang paghinga. Ang pagkalasing na humalo sa bawat galaw. Come on, kiss me back. Sabi niya at amoy na amoy ko ang pinaghalong alak at peppermint na mouthwash nito. Kahit walang ideya kung paano humalik, ay tinugunan ko siya. Naramdaman kong kinagat niya ang aking ibabang labi. Ang mga halik ni Jacob ay bumaba papunta sa leeg ko. Bumitaw siya sa aming halikan upang alisin ang aking damit. Di naman niya ang aking katawan. Hindi ko na namamalay na sumusunod na din ako sa mga galaw niya na tila sumasayaw na ritmo ng musika hanggang sa marating namin ang kaligayahan. Pagmulat ng mata ko, madaling araw na. Tahimik ang paligid. Si Jacob ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Tumayo ako para umihi pero sa pagbalik ko, napansin ko ang cellphone ni Jacob na nagbabibrate sa mesa. Walang lock at doon ko nakita ang wallpaper. Si Ashley. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanikip ang dibdib ko, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ko ang phone. Jacob, just wait a little more, hon. Nakukuha ko na ang tiwala niya. Ashley, pero grabe talaga yung pagpapalayas mo sa akin. Akala ko totoo na yon. Jacob, of course not, hon. At sa mga sumunod na mensahe, mas lalo akong nanghina. Mga salitang puno ng lambingan, ng pagnanasa, ng mga pangakong hindi kailanman para sa akin. Lahat pala ng pinaniniwalaan ko ay puro kasinungalingan lang. Humagulhol ako, hindi ko na kayang pigilan. So, ganun lang yun, Jacob? Lahat ng to palabas lang? Kahit mahina, kahit nanginginig, nasabi ko yun habang pinupunasan ng luha ko. Bumaba ako ng kwarto, dala ang bigat na katotohanang hindi ko kayang itanggi. Ayoko na, Jacob. At sa unang pagkakataon, wala na akong lakas na lumingon pa. Wala nang natira sa lakas ko. Parang bawat paghinga ay may kasamang kirot, bawat tibok ng puso ay paalala ng mga sugat na iniwan ni Jacob. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung nalaman kong niloko niya ako, o yung katotohanan kahit ganun, mahal ko pa din siya. Ang mga kamay kong nanginginig ay pilit kumakapit sa huling natitirang lakas para umalis, para iligtas ang sarili ko. At sa gitna ng luha, isang pangalan lang ang naisip kong tawagan. Alvin, puntahan mo ako please. Wait, are you crying? Anong nangyari? Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Please, sunduin mo na lang ako. Nagmamakaawa kong sabi habang pinupunasan ng luha ko. Okay, I'm coming. Stay where you are. Agad kong nilagay sa bag ang ilang damit at umalis ng walang lingon. Hindi ko na kaya. Lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan ni Jacob. Tama na. Paglabas ko ng gate, tumakbo ako hanggang park ng subdivision. Doon kami nag-usap ni Alvin na magkita. Habang naghihintay, walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko
ang mga mensahe ni Jacob at ni Ashley at ang wallpaper nito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin silang dalawa. Pero wala na akong lakas. Hindi kayang sabayan ng katawan ko ang bigat ng puso ko. May liwanag ng sasakyan na papalapit. Pamilyar ang kotse. Pagbukas ng pinto, bumaba si Alvin halatang kabado. Luminga-linga sa paligid. Na magtama ang mga mata namin, agad siyang tumakbo papunta sa akin. Hana, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong niya puno ng pag-aalala. Pagod na ako, Alvin. Ayoko na. Ilayo mo na ako dito, please. Halos wala na akong boses. Okay, ilalayo kita. I'll keep you safe, Hana. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Sabi niya, ramdam ko ang assurance at sinseridad sa kanyang boses. Pagkapasok sa kotse, kinuha muna niya ang naiwan kong bag sa bench. Saka kami umalis. Hindi ko na tinanong kung saan kami pupunta. Basta ang alam ko, sa unang pagkakataon, nakahinga ulit ako ng maluwag. Nagising ako sa marahang tapik sa pisngi. Andito na tayo. Nakangiti niyang sabi. Napatingin ako sa paligid. Malamig, kita ang hamog at may amoy ng pine trees. Asan tayo? Sa Baguio. Sagot niya. Simple pero puno ng ibig sabihin. Gusto ko munang ilayo ka sa lahat na nakakasakit sa'yo. Especially si Jacob. Paano mo nalaman na siya ang dahilan? Mahina kong tanong. Hana, si Jacob lang naman ang dahilan kung bakit ka umiiyak. Diretsahan niyang sabi. Walang pagdadalawang isip. Tumawa ako na mapakla. Tama ka, Alvin. Si Jacob lang talaga. Siya lang ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Nilapit ni Alvin ang kamay niya sa pisngi ko. You're crying again. Bulong niya. You don't deserve that, Hana. Alam ko nagkamali ka pero sobra na ang kabayaran mo. Natauhan na nga ako eh. Pinilit kong ngumiti kahit tumutulo ang luha. Matagal na pala ako nakakulong sa sakit niya. Nakakapagod din, Alvin. Then, forget everything. Kahit ngayon lang, hayaan mo maging masaya ka. Think of this as your vacation. Ngumiti siya, yung ngiti na parang sinasabing safe ka na. Tara? Sagot ko, pilit na pinasigla ang boses. Kakalimutan mo na kita, Jacob. Pero pagbalik ko, magtutuos tayo. At gaya ng sinabi ni Alvin, sinubukan naming maging masaya. Naglibot kami sa Baguio, naglakad sa Session Road, kumain ng taho sa Burnham, at sa wakas, nakangiti ako ng totoo. Hana, mamimitas tayo ng strawberries. Masiglang aya niya. Sige, sugot ko sabay tawa. Tahimik kaming namimitas ng strawberries. Ang lamig na hangin sa Baguio, pero hindi iyon sapat para palamigin ang bigat ng dibdib ko. Ilang beses kong hinuli ang titig ni Alvin. Lagi siyang nakatingin, tila binabasa ang bawat ekspresyon sa mukha ko. Alam mo, sabi niya, marahang napangiti. Mas gumaganda ka kapag hindi ka umiiyak. Napakunot ang noo ko, pilit na nagbiro. Ha? Ang corny mo, Alvin. Mamitas ka na lang dyan bago maubos to mga hinog. Tumawa siya ng mahina, pero nanatiling seryoso ang mga mata. Hindi ako corny. Sinabi ko lang yung totoo. Nakakainis ka nga eh. Yung totoong dapat nagpapasaya sa'yo. Siya pa yung dahilan kung bakit lagi kang may luha. Napayuko ako, napakagat sa labi. Ganun talaga siguro, Alvin. Minsan, kahit sinasaktan ka na, nakakapit ka pa din kasi umaasa ka magbabago. Lumapit siya ng kaunti sa akin. Hindi mo kailangang magpatuloy na masaktan para lang maramdaman na mahalaga ka. Mahinahon niyang sabi. Kung ako lang sana, hindi ko kailanman hahayaan na umiyak ka. Nalaglag sa kamay ko ang hinog na strawberry. Bakit mo sinasabi yan, Alvin? Mahina kong tanong. Tumingin siya diretso sa mga mata ko, walang alinlangan. Kasi mahal kita, Hana. Matagal na. At sa bawat araw na nakikita kita nasasaktan, pakiramdam ko, unti-unti na din ako namamatay. Nanginginig ang dibdib ko.
Alvin, may asawa ako. Alam ko. Mabilis niyang sagot, pero may sakit sa boses. Pero alam ko din kung gaano kanya pinahihirapan. Alam ko din kung gaano mo gusto makawala. Hindi ako nakasagot. I'm not asking you to love me back. Patuloy niya. Ang gusto ko lang, bigyan mo ng chance ng sarili mong maramdaman kung paano mahalin ng genuinely and unconditionally. Pinilit kong umiti kahit nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa, Alvin. Lumapit siya ng tuluyan, inilapat ang kamay sa pisngi ko. Marahang pinunasan ng luhang hindi ko namamalayang tumulo. Then, let me help you to remember how. Sabi niya. Alam kong karapat-dapat ka sa mas mabuti, sa mas buo, sa hindi gaya ko na kahit ilang ulit ng sinaktan. Si Jacob pa din ang laman ng puso. I can't accept your feelings, Alvin. Lalo na at kasal ako. Nakita kong kumunot ang noo niya, pero pinilit niyang ngumiti. Bakit siya pa din, Hana? After everything? Tumulo ang luha ko, pero ngumiti ako ng mapait. Ewan ko, siguro kasi minsan, kahit wasak na yung puso mo, may parte pa din doon na ayaw bumitaw sa taong una mong minahal. Tahimik siya sandali, bago niya sinabing, ang sakit madinig pero naiintindihan ko. Kung dumating yung araw na kaya mo na magmahal ulit, sana may espasyo pa ako sa mundo. Pero kung hindi, okay lang. Basta masaya ka, sapat na yon. Kahit hindi sa piling ko. Salamat, Alvin. Tugon ko. Tahimik lang siya, walang sagot. Pero sa likod ng windshield, nakita ko ang mga ilaw ng Baguio na kumikislap. Parang mga alaala na alam kong isang araw, kailangan ko ding bitawan. At sa sandaling yun, na-realize ko na mahal ko pa din talaga si Jacob. At minsan, kahit anong pilit mong tumakbo palayo, hindi mo kayang takasan ng pusong ayaw sumuko. Malamig ang hangin sa Baguio, pero parang mas malamig yung katahimikan sa pagitan namin ni Alvin sa loob ng hotel room. 2 kwarto ang kinuha niya, isa para sa akin, isa para sa kaniya. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa din ang hiya. Lahat ng gastos, siya ang sumalo. Habang nakahiga ako sa kama, pinilit kong huwag balikan ang mga sinabi niya kagabi. Yung mga salitang sana ay madali lang paniwalaan. Kung pwede lang sanang turuan ng puso kung sino ang dapat mahalin, baka matagal ko nang pinili si Alvin. Napabuntong hininga ko. Binuksan ko ang cellphone ko para i-charge. Halos ilang araw ko ding itong hindi nagagalaw. Napansin ko ang may mga ilang missed calls mula kila mami. Napahigpit ang hawak ko sa phone, hindi pa ako handang harapin sila. Kaya nagdesisyon ako maligo muna. Baka sakaling mawala ang bigat ng dibdib. Pero kahit pumikit pa ako sa ilalim ng malamig na tubig, bumabalik pa din ang tanong sa isip ko. Hanggang kailan ko ay paglalaban ng isang lalaking ako lang ang lumalaban. Paglabas ko ng banyo, nang madinig ko ang sunod-sunod na katok. Hana? Okay ka lang? Tawag ni Alvin mula sa labas. Kanina pa kita tinatawag. Di ka sumasagot. Agad ako lumapit at binuksan ang pinto. Nakatayo siya doon, halatang nag-aalala. Sorry, naligo ako. May kailangan ka ba? Tanong ko. Tumawag kasi ang mga magulang mo. Sabi niya, may ingat ang tono. Tinanong kung kasama kita. May kaba akong naramdaman sa dibdib ko. Anong sinabi mo? Sinabi kong kasama kita pero may problema, Hana. Ano yun? Kabado kong tanong. Mukhang alam na nila. Yung sa inyo ni Jacob. Hindi ako nakakibo. Paano nila nalaman? Bulong ko. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Ilang oras lang, nasa biyahe na kami pauwi ng Maynila. Tahimik ang biyahe, pareho kaming walang imik. Ramdam ko ang bigat sa pagitan namin, hindi dahil sa kung anong nararamdaman. Kundi dahil pareho naming alam na may bagyong parating. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni Mommy at Daddy. Pero hindi sila ang una ko napansin, si Jacob, nakaluhod sa harap nila. Daddy, anong nangyayari? Halos pabulong kong tanong. Hindi mo sinabi sa amin ang mga kababuyang ginagawa ng asawa mo.
Sigaw ni Daddy puno ng galit at sakit. Hindi ako agad nakapagsalita. Si Mami naman, tinangka akong kalmahin. Rob, hayaan mo magsalita mo na ang anak mo. Mami, Daddy, nanginginig ang labi ko. Mahal ko si Jacob. Akala ko may pag-asa pa kami kaya nagtiis ako. Nakita kong napayuko si Jacob. Parang tinatanggap lahat ng sinabi ko. Yan ba ang tawag mong pagmamahal? Halos pasigaw na sabi ni Daddy. Hindi mo dapat tinitiis ang pananakit niya, Hana. Lumapit siya kay Jacob. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa galit. Hindi ko mapapatawad ng ginawa mo. I will put you in jail. Dad, please. Umiiyak kong pakiusap. Huwag na sanang umabot sa ganun. Dapat lang pagbayaran niya lahat. Sigaw ni Daddy. Pinahid ko ang luha ko. Makikipaghiwalay na ako kay Jacob. I'll file for annulment. Pero please, huwag niyo na sana siyang ipakulong. Gagawin ko lahat. Huwag lang yun. Natahimik ang lahat. Tumitik si Daddy sa akin, puno ng disbelief. Bakit mo pa din siya pinagtatanggol? Kagatlabi akong tumugon. Dahil kahit gaano ang ginawa niya sa akin, mahal ko pa din siya. Nadinig ko marahan akong tinawag ni Jacob. Hana? Lumapit ako at tinawakan ng braso niyang marahan. Makikipaghiwalay na ako, Jacob. Ibibigay ko na yung kalayaan mo. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas. Siguro dahil pagod na din akong masaktan. Paglingon ko, nakita kong biglang sinugod ni Alvin si Jacob. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw niya sabay suntok. Paano mo nagawa kay Hana yun? Alvin, tama na. Sigaw ko sabay hawak sa braso niya. Pero hindi siya tumigil hanggang sa awati ng mga guard. Lumayas ka na, Jacob. Galit na sabi ni Daddy. Ipapadala ko ang annulment papers bukas. Ayoko makita ka pang muli. Tahimik lang si Jacob at tumayo siya. Duguan ng labi at tumingin sa akin bago tuluyang lumabas ng bahay. Gusto ko siyang habulin. Pero bago pa ako makagalaw, pinigilan ako ni Alvin. Wag na, Hana. May nahon niyang sabi. Wag mo nang habulin yun. Umiiyak kong tiningnan ang likod ni Jacob papalayo sa akin. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ko alam kung kailan ako muling makakaramdam ng ginhawa. Pero isa lang ang sigurado. Kahit ganoon, si Jacob pa din ang laman ng puso ko. Ngunit kailangan kong itigil ang lahat ng to. Tahimik lang ang buong bahay na bumaba ako ng hagdan. Naroon si Daddy sa sala, hawak ang ilang papel habang nakaupo sa sofa. Ramdam ko pa lang ang tingin niya, mabigat na yung sasabihin niya. Pinadala ko na kay Jacob yung annulment papers na pinirmahan mo kanina. Mahinahon niyang sabi. Parang tumigil ang oras. Wala akong nasabi. Tumangulang ako, pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Hanggang ngayon, kahit ilang araw na ang lumipas, masakit pa din isipin na matatapos na kami. Ang akala kong habang buhay, mauuwi din pala sa wala. Doon muna ako sa kwarto ko, Dad. Mahina kong sabi bago ako tuluyang umakyat. Hindi ko na hinintay kung may sasabihin pa siya. Pagpasok ko sa kwarto, agad ko naramdaman yung bigat ng lahat. Pagkasara ng pinto, bumuhos na naman ng mga luhang pinipigilan ko buong araw. Pinunasan ko agad, sabay mapaklang tawa. Nakakapagod na. Bulong ko. Walang araw na hindi ako umiiyak dahil sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Tahimik akong nakahiga hanggang sa madinig ko ang boses ni Daddy mula sa sala na galit. Malakas, puno ng inis. Anong kalokohan yan? At anong pumapasok sa kukote ni Jacob at ayaw pirmahan ng annulment papers? Napabangon ako at dahan-dahang sumilip mula sa hagdan. Nakita ko si Daddy, kausap si attorney. Kita sa mukha nilang pareho ang frustration. I'm sorry, sir. Sabi ni attorney. Ilang beses ko na siya pinuntahan. Pero ayaw niya pa din pumirma. Kahit kailan talaga, wala namang ginawang tama yang si Jacob. Ano bang gusto niya mangyari ngayon? Singhal ni Daddy. Humingi ng malalim ang attorney bago sumagot. Hindi daw niya pipirmahan hanggat hindi si Ma'am Hana mismo ang magpapakita sa kanya. Napatakip ako ng bibig, pigilang hikbi. Bakit, Jacob? Bakit gusto mo pa akong makita?
Na-realize mo na bang hindi mo kaya na wala ako? Na mahal mo pa din ako? Pero agad ako nakarinig ang mahinang tinig ng katinuan ko. Kung mahal ka niyan, hindi ka niya sasaktan at ipagpapalit sa iba. Napangiti ako na mapait. Oo nga, tama. At doon ko naramdaman na ding tuldukan ang lahat. Kailangan ko. Tumalikod ako, bumalik sa kwarto at doon tuluyang nabuo ang desisyon ko. Pupuntahan ko siya. Ako na mismo ang kakausap kay Jacob. Kinabukasan, maaga akong nagayos at tahimik na umalis ng bahay. Habang nasa taxi, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung kaba, takot o pag-asa pa din. Pagdating ko sa dati naming bahay ni Jacob, agad akong kinabahan. Bukas ang gate. Pagpasok ko, nakatiwangwang din ang pinto at ang loob ng bahay. Parang dinaanan ng unos. Kalat-kalat ang mga gamit. May mga basag na baso at mga larawan naming dalawa. Nakatupi, napunit o nakatapon sa sahig. Yung lugar na dati kong tinatawag na tahanan, parang libingan na ngayon ng lahat ng pinangarap ko. Jacob? Tawag ko halos pabulong. Tahimik, wala ni anino. Umakyat ako sa kwarto niya. Sarado ang pinto. Kumatok ako ng marahan. Sabi ko na hindi ko pipirmahan yung annulment papers. Sigaw niya mula sa loob. Nanginginig kong sagot. Ako to Jacob. Tahimik. Ilang segundo pa nadinig ko ang kaluskos. Unti-unti bumukas ang pinto at doon ko siya nakita. Parang ibang tao ang kaharap ko ngayon. Namumugto ang mga mata, magulo ang buhok, gusto tang damit at tila ilang araw nang walang tulog. Para siyang nawalan ng direksyon. Hana? Mahina niyang sambit. Ako nga to Jacob. Andito ako para kunin yung mga gamit ko. Sinubukan kong maging kalmado pero kumakabog ang dibdib ko. Bigla siya nataranta, parang hindi alam kung anong uunahing gawin. Andito din ako para kausapin ka tungkol sa annulment natin. Sabi ko. Bigla siyang huminto at lumapit na mabilis sa akin at tinawakan ng mga kamay ko. Agad kong binawi ang aking mga kamay, nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Hana, I'm sorry, pero ayoko na makipaghiwalay. Ano to biro, Jacob? Pirmahan mo na lang yan. Yun lang naman ang hinihingi ko. No, hindi ako papayag. Sigaw niya sa bunot sa buhok, desperado. Anong ayaw mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Binibigay ko na nga eh. You can't just leave me. Matapos mo akong saktan at ipagpalit sa iba? Sa tingin mo mag-i-stay pa ako? Oo, mangmang ako Jacob. Pero hindi habang buhay magpapakamangmang ako. Ayoko na. Nakita ko na nagsimulang magluha ang kanyang mga mata. Alam ko malaki ang kasalanan ko. Pero Hana, wag naman. Mahal mo si Ashley, di ba? Putol ko. Kaya bakit ayaw mo pa akong pakawalan? Magkasama na kayo, kaya hayaan mo na din ako. Tahimik, lumapit siya ng dahan-dahan pero hindi ako umatras. Paano mo nalaman? Mahina niyang tanong. Nung gabing lasing ka, nabasa ko yung mga text niyo. Napayuko siya, di makatingin. I can explain. Explain? Na pinagkakaisahan niyo ko habang nasa tabi mo pa ako? Tumulo ang aking mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Ang sama mo, Jacob. Ang sama-sama mo. Nagkakasakitan na tayo, Jacob. Tama na, please. Pagbabayaran ko lahat ng ginawa ko, pero hindi ka kayang pakawalan, Hana. Jacob, hindi mo ba talaga maintindihan? I'll surrender to the police. Iiwan ko si Ashley. Gagawin ko lahat, huwag mo lang akong iwan, please. Just one more chance. Chance? Ilang beses na, Jacob. Ilang beses na, pero sinayang mo. I need you, Hana. Kailangan mo ko? Para saktan ulit ako? It's not like that. Ano? He froze. No words came out. Only silence filled the space between us. Heavy, suffocating, painful. Hindi ko din alam, pero ayokong umalis ka. You don't even know yourself, Jacob.
You don't even know what you feel. You don't love me at least. Not in the way I deserve. My voice cracked, tears burning in my eyes. So, why should I stay in a relationship where I'm the only one fighting? He looked at me then with the same gaze that used to make me believe in forever. But this time, it's just hurt. You can do whatever you want, he said quietly, his tone steady but eyes desperate. But I won't agree to the breakup. I don't know why yet. But when I finally figure it out, he paused, his jaw tightening. You'll be the first to know. Pagkatapos nun, tumalikod siya at isinara ang pinto ng kwarto. Kinatok ko siya ng ilang beses pero wala pa ding sagot. Tahimik lang sa loob, wala ni isang kaluskos ni isang boses. Parang pati mga pader ng bahay na to, pagod na ding makinig sa aming dalawa. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang dibdib kong parang sasabog na sa bigat ng lahat. Wala na akong magagawa. Kaya dahan-dahan kong kinuha ang mga natitira kong gamit. Mga damit, ilang litrato at mga alaala na sana'y maiiwan ko na lang dito. Paglabas ko ng bahay, napahinto ako sa tapat ng gate. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan, ngayon ay parang kulungan na lang ng mga alaala na gusto ko nang kalimutan. Bumagsak ang luha ko bago pa ako makasakay ng taxi. Habang umaandar ang sasakyan, tanaw ko pa din ang bahay ni Jacob sa salamin. Para bang bawat metro palayo, may piraso sa akin na naiiwan doon. Nagising ako sa malalakas na katok na parang gustong gibain ng pinto. Saglit po! Sigaw ko habang nagmamadaling tumayo. Pagbukas ko ng pinto, halos mapaatras ako na makita si Dad. Nakakundot ang noo, halatang galit at nag-aalala. Dad, anong ginagawa niya dito? Tanong ko kinakabahan. Hindi na siya nagsalita agad. Ramdam ko ang bigat ng titig niya bago siya sumabog. Bakit ka naman pumunta sa bahay ninyo ni Jacob nang hindi nagpapaalam? Sigaw niya, halatang pigil ang emosyon. Paano kung ano na naman ang ginawa sa'yo ng lalaking yon? Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin nang hindi siya lalong magalit. Pinilit ko lang po siyang pirmahan yung kontrata, Dad. Narinig ko kasing ayaw niya pumirma. Mahinahan kong sagot, halos pabulong. Napailing si Dad at napabuntong hininga. Anak naman. Sabi niya, mas malambing na ngayon pero ramdam pa din ang pag-aalala. Ako na ang bahala doon. Bakit ka kumikilos na hindi nagsasabi? I'm your father, Hana. I should be the one protecting you. Pero hindi ko yun nagawa noon. Hindi ko naprotektahan ang anak kong sinasaktan na pala ng asawa niya. Namasa ang mga mata niya. I feel useless, kaya please, hayaan mo naman ako ngayon. Ako naman ang kikilos para maprotektahan ka. Hindi ko napigilan ang luha ko. I'm sorry, Dad. Akala ko kasi kaya ko mag-isa. Pero, I guess I can't. Sabi ko habang pinipigil ang higpi. Yumakap siya sa akin na mahigpit. Ramdam ko ang init ang yakap niya. Isang yakap ng ama na matagal kong hinanap. Pero naputol iyon nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si attorney. Habol-habol ang hininga. Attorney, anong nangyayari? Tanong ni Dad. Sir, Ma'am, nasa presinto po ang asawa ni Ma'am Hana. Mukhang isinuko na niya ang sarili niya sa pulis. Sabi niya, pagbabayaran daw niya lahat ng kasalanan niya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko akalaing tototohanin ni Jacob ang sinabi niyang yon. What the? Bilisan mo, pupunta tayo ngayon sa presinto. Utos ni Dad sabay kuha ng susi ng sasakyan. Lutang akong sumunod sa kanila, pero bago pa ako makapasok ng kotse, pinigilan na ako ni Dad. Hindi ka sasama, Hana. Dito ka lang. Pero Dad, kailangan ko makita si Jacob. Desperada kong sabi. I said no. Bumalik ka sa loob. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Please, Dad. Gusto ko lang siya makita. Isa lang, please. Napahawak siya sa sentido, halatang napipikon at nalilito. Fine, sabi niya sa wakas. Pero sa isang kondisyon. Ano yun, Dad? Pagkatapos nito, pupunta ka ng Amerika. Doon ka na maninirahan. Parang biglang huminto ang mundo ko. Pero Dad, bakit kailangan pa akong paalisin? Para tuluyan ka nang makalayo kay Jacob. You will accept it or not? Tumingin ako sa kanya at kahit ang puso ko ay gustong sumigaw ng hindi,
Iba ang lumabas sa bibig ko. I'll do it. Pagdating namin sa presinto, agad ko nakita si Jacob. Nakaupo sa bangko, nakaposas at nakayuko. Nilapitan ko siya agad. Tulog siya, lasing pa yata. Jacob? Gising. Tinapik-tapik ko siya. Unti-unti siya nag-angat ng ulo at ngumiti. Pero halatang wala sa sarili. Hana? Ikaw ba yan? Amoy alak siya. Jacob, ano ba to? Bakit ka naglasing ng ganitong oras? Tanong ko habang hinahawi ang buhok niyang mahaba na ngayon. Naalala ko pa kung gaano siya ka-conscious sa buhok niya noon. Lagi siyang nagpapagupit. Pero ngayon, parang wala na siyang pakialam. I'm not drunk. Sabay tawa ng mahina. Napailing ako. Lasing ka nga. Aalis na sana ako para tawagin si Daddy, pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mahigpit, parang takot akong mawala. Saan ka pupunta? Tanong niya parang batang nawawala. Kay Dad. Kakausapin ko lang siya. He tightened his grip on my hands, his voice trembling. Don't you just try to separate us again? I sighed and slowly sat beside him, watching the way his shoulders slump. How tired and broken he looked. His eyes were dull, so different from the man I used to know. Why are you even here, Jacob? I asked quietly. He let out a weak laugh, though there was no joy in it. Didn't I tell you? I'm paying for everything I did to you. Every mistake, every sin. Something inside me ached at his words. A painful mix of pity and anger twisting in my chest. Before I could say anything back, I heard a familiar voice call my name. Hana. It was Dad. Paglapit niya sa amin, ramdam ko agad ang tensyon na magtagpo ang mga mata nila ni Jacob. Tara na, uuwi na tayo. Sabi ni Dad. Pero Dad, si Jacob. He wants to be in jail, so let him be. Hayaan mong pagbayaran niya ang mga kasalanan niya. Let him learn on his own. Pero Dad, pwede namang hindi umabot sa ganito. Makikipaghiwalay na nga ako. Kaya wag mo na siyang ipakulong. Halos sumigaw ako, nanginginig ang boses. Pero bago pa makasagot si Dad, biglang nasalita si Jacob. Yan ang wag mong gagawin, Hana. Napatingin kami pareho ni Dad sa kanya. What are you saying, Jacob? Singhal ni Dad. Ayaw na sa'yo ng anak ko. Sinasaktan mo lang siya. Bakit ang selfish mo? Jacob was silent at first, eyes fixed on the floor. Then slowly he looked up first at Dad, then at me. I'm confused about what I feel, sir. He admitted, his voice low and unsteady. I won't deny that. But one thing I'm sure of right now, I don't want to lose Hana. He turned fully to me, then his gaze soft but desperate. Because I once finally figured it out, what my heart really wants. It might already be too late. You might already be gone. Natigilan si Dad, pati ako. Please. He whispered, almost breaking. His voice trembled, eyes glassy with tears. Please just give me another chance. Once I paid for everything I've done. Once I made things right. He paused, taking a shaky breath before looking at us both. Please, sir. Hana, give me one more chance. Wala akong nasabi. Parang biglang naging mabigat ang paligid. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, pero walang lumalabas. Lumapit ang isang pulis. Sir, andito na po yung attorney niyo. Jacob smiled faintly. I know who is that. Tumingin siya ulit sa akin at sa kabila ng lahat, ngumiti pa din siya. I guess it's time, he said softly, a faint, broken smile tugging at his lips. It's time for me to pay for everything I've done, Hana. He looked at me one last time, eyes filled with regret and something I could not quite name. See you soon, my wife. At bago siya tuluyang ilayo ng mga pulis, nagtagpo ang mga mata namin sa huling pagkakataon. Pare, why are you doing here? Davy's voice echoed through the station the moment he saw me. His brows were furrowed and he looked like he was ready to punch me. I just heard na kusa mong ipinakulong ang sarili mo.
Are you insane? He was with my attorney, both looking worried and pissed. We will get you out of here, David said firmly. Bro, what's your reason for this? You told me you didn't even love her. Then why are you doing this? He said, disbelief written all over his face. I even heard gusto na makipag-iwalay ng asawa mo. But you refuse. Seriously, man, what's happening to you? I let out a shaky sigh, trying to calm the storm inside me. I don't have any right words, David. All I know, I don't want to lose her. Not now. My God, bro! He snapped, facing in front of me. Kung kailan sinaktan mo na siya ng sobra, saka mo iniisip na ayaw mo mawala siya? I could only give him a bitter smile. I know, I am the bad. But can't people change? I've hurt her too many times. And every time I remember it, my chest tightens. Every night I dream of her crying because of me. And I wake up crying too. I clench my fist, my voice breaking. I want to punch myself for making her suffer when all she ever did was love me. David's expressions softened. Through his tone, stayed teasing. Kung kailan napagod na sa'yo yung tao, saka ka nagka-realization. I chuckled weakly. Says the guy so swept by his wife. So what? My wife's hot, bro. Kahit alipinin niya ako, okay lang. Basta may reward every night. He joked, grinning. I rolled my eyes. Sira ka talaga. We both laughed for a moment, the tension easing, until he suddenly went serious. Anyway, what about Ashley? Akala ko mahal mo siya. My jaw tightened. Just hearing her name made my head spin. I never really loved her, David. I pretended because she threatened me to tell Hannah's dad everything I did before. I was confused back then. About Hannah, about her sister's death, about everything. Ashley took advantage of that. She blackmailed me, and I let her. David shook his head, frustrated. You are a mess, man. But you know what I think? You really love Hannah. You're just too proud to admit it before. Especially after everything you did to her. I stared at the floor, feeling the weight of his words. Maybe you're right. I don't know, but that's what I'm trying to figure out. How will you figure that out if you are behind bars? David snapped. Come on, bro. Stop this. Let's get you out of here and... I cut him off. No, David. I mean it. I need this. I need to face everything. To become someone worthy for her. Once I get out, I'll make things right. But first, I have to pay for what I've done. Relax, bro, he said between laughs. But seriously, I'm proud of you. I never thought maririnig ko sa'yo tong mga salitang to. His voice softened. Just make it right this time, okay? Don't waste the next chance you get. Kasi swear, ako na mismo ang susuntok sa'yo pag sinaktan mo ulit si Hannah. I smiled faintly, even as something heavy twisted in my chest. Your wife suffered too much, Jacob. He added, this time more serious. Please remember that. I didn't answer. I just nodded, feeling that familiar ache in my chest. Guilt, regret, and a faint, desperate hope that maybe someday, I could finally be the man she deserved. You suffered too much because of me, Hannah. I'm sorry. Nagising na lang ako ngayong umaga at tila hinahalukay yung tiyan ko kaya naman mabilis ako nagpunta sa lababo at doon dumuwal. Kanina pa ako suka ng hindi ko malamang dahilan, nangihinang bumalik ako sa kama. Ano bang nangyayari sa akin? Nabaling ang atensyon ko sa tumutunog kong cellphone at doon ko nakita ang unknown number na caller. Hindi ko ito sinagot sa pagkakaakalang scammer lang ito. Ngunit hindi ito tumigil sa kakawing kahit ilang beses ko nang pinatayan kaya napagdesisyonan ko nang sagutin. Hello? Sabi ko sa kabilang linya pero walang sumasagot. Sabi na scammer to eh. Hello? Kung hindi mo sasagutin, ibababa ko. Hannah,
Yun lang ang sabi nito sa kabilang linya pero alam na alam ko kung sino ito. Jacob? Yes, it's me, my wife. Wife. May hindi ako mapaliwanag na nararamdaman tuwing tinatawag niya ako niyan. Anong kailangan mo? Sabi ko at pilit pinipigil ang sarili na hindi kabahan. Nothing. I just want to hear your voice bago ako tuluyang pumasok sa kulungan. And I want to say sorry. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa Hana. Kaninong cellphone ka nakigamit? Ba't iba yung number mo? Segue kong tanong dahil hindi ako naging prepared sa sinabi niya. Kay David. Kaibigan ko, dinalaw niya kasi ako ngayon bago ako tuluyang makulong. Jacob, you know hindi mo naman kailangang gawin yan. Napatawad na kita sa mga nagawa mong kasalanan at okay na ako doon. Huwag mo nang ituloy yan, besides, maghihiwalay na din naman tayo. Kahit nasasaktan sa huling sinabi ko, ay pinilit kong maging okay. Kahit na sinabi kong pinatawad ko na siya, ay hindi pa din magbabago ang isip kong hiwalayan siya. Mahal ko pa din si Jacob. Hindi yun basta-basta mawawala, pero sa tingin ko, annulment muna ang magiging tuldok sa mga paghihirap namin. No! Ilang beses ko nang sinabi sa Hana na hindi ako makakapayag na makipaghiwalay ka sa akin. I will make it up to you and make things right again, so please, wag ka munang sumuko. Nagmamakaawang sabi nito. Naguguluhan man sa mga inaakto niya ngayon, ay hindi na ako magpapadaig sa sinasabi ng puso ko. Dadalawin kita bukas, dala yung annulment papers para pirmahan mo na. Malamig kong sabi. Hana, no please, wag. Don't give up on me please. I'm sorry Jacob pero sumusuko na ang puso kong matagal lang napagod. Sabi ko at pinutol na ang linya na walang pasabi. Hindi ko na malayang lumuluhan na pala ako kaya agad kong pinunasan ito. Naramdaman ko na namang tila umiikot ang tiyan ko kaya agad akong pumunta sa banyo para sumuka. I'm sorry Hana, kung ngayon lang kita na-contact naging busy kasi ako sa business namin. Sabi ni Alvin. Bumisita ito sa bahay pero nagkataong ngayon ako pupunta sa presinto para papirmahan si Jacob sa annulment papers. Ano ka ba Alvin? Okay lang no? Di mo naman ako responsibilidad? Sabi ko at medyo tumawa. Nakita ko namang biglang lumungkot ang itsura nito. Oh, bakit anong problema at nakasimangot ka dyan? Sabi ko at tipid siyang ngumiti sa akin. I guess you can be fine without me, Hana. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pinapapunta ako ni Dad sa isang branch ng company namin sa Europe. Para ako na ang mag-handle nun. I'll be staying there for good. Bigla nitong sabi na siyang ikinagulat ko. Talaga? Congrats! Balungkot na sabi ko. And I want you to come with me, Hana. Kung gusto mo. Nagulat ako sa biglang pag-aya ni Alvin. Hindi agad ako nakasagot sa kanya dahil sa sobrang pagkabigla. You don't need to answer right away, Hana. Pero I'm giving you 2 weeks para makapag-isip. Pero kasi Alvin, pinutol niya ang sinasabi ko. Pag-isipan mo muna, Hana. I'm giving you 2 weeks para mag-isip. Malungkot na sabi ni Alvin. I'm sorry Alvin pero hindi ako makakasama. Makakahanap ka din ng babaeng magmamahal sa'yo ng buo at hindi ako yon. Yan sana ang gusto kong sabihin kay Alvin ngayon pero mukhang nakakaramdam na ito kaya't pinigilan ako. Sige Hana, kailangan ko na din kasing bumalik sa office eh. Sabi niya tumayo na. Ganun ba? Sige may kailangan din akong puntahan ngayon. Sabi ko. Saan? Ihatid na kita. Alok nito. Sa presinto, dadalawin ko si Jacob para hindi niya na ako pinatapos sa pagsasalita. Okay, I understand. Tara na. Sabi niya at naunang lumabas. Salamat sa paghatid mo, Alvin. Sabi ko bago pinihit ang pintuan ng kotse niya. Hana, take care. Pahabol nitong sabi bago ako tuluyang makalabas. Nginitian ko na lang siya bilang tugon. Agad akong tumungo sa front desk ng police station at sinabi kong dadalawin ko si Jacob. Inassist ako na isang pulis papunta doon sa area ng mga dalaw. Tahimik ako nakaupo at naghihintay doon habang hinihintay si Jacob dahil sinundo ito sa selda. Nakita ko si Jacob na naka-orange na damit, katulad ng ibang nakakulong dito,
at tila sumakit ang puso ko sa nakita. Dapat hindi siya nandito. Nung makita niya ako ay ngumiti ito ng napakalawak at tumakbo papunta sa akin, kaya walang nagawa ang naka-escort na pulis dito kundi ang tumakbo din. Hana, buti dumalaw ka. Masayang sabi nito sa akin. Nginitaan ko ito ng pilit, pinipigil maluha dahil sa kanyang sitwasyon ngayon. Bakit ba napaka-emosyonal ko ngayon? Kumain ka na ba? Sinong kasama mo papunta dito? Sunod-sunod niyang tanong. Kailan pa naging madaldal ang isang to? Hindi naman siya ganito sa akin dati. Hindi ko siya sinagot at nilabas ko ang isang envelope na naglalaman ng annulment papers. Jacob, gusto kong pirmahan mo na to ngayon. Sabi ko habang nakatingin sa kanya. Kumunot ang mga noon nito at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Hana, di ba sabi ko sa'yo hindi ako pipilma dyan? You can't understand me. Naiinis na sabi nito. Ikaw ang hindi makaintindi, Jacob. Ang selfish mo. Bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Ito na nga binibigay ko na ang gusto mong paghihiwalay. Naiinis ko ding sabi. Dati gusto ko makipaghiwalay sa'yo, but not now. Lalo na ngayong may hindi ako mapaliwanag na nararamdaman sa'yo. Damn it. Mahina ang pagkakasabi nito sa huling sabi niya, ngunit malinaw pa din ito sa aking pandinig. Nagkunwari akong hindi ko yun nadinig at tiningnan ko siya. Jacob naman kahit araw-arawin ko pa ang pagpunta dito, mapapayag ka lang na pumirma gagawin ko. Nagtaas na ako ng boses habang sinasabi ko iyon sa kanya. Tumawa naman siya na mapakla at malungkot ang mga matang tumingin sa akin. Gusto mo na talagang malayo sa akin, no? Malungkot na tanong nito. Oo, Jacob. Gustong gusto ko na. Kaya hayaan mo na ako. I'm sorry, wife, pero it will not happen. Matigas na sabi niya sa akin, ngunit ang mga mata ay may bakas pa rin na lungkot. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanya. Nababaliw ka na, Jacob. Nag-hysterical kong sabi at tumayo para iwan siya, ngunit ilang hakbang pa lang ay tila nahilo ako ng dilim ang paningin. Unti-unting dumidilim ang paningin ko habang tuluyan ng kainin ng dilim, pero bago ako tuluyang mawala ng malay ay may narinig akong isang nag-aalalang sumigaw. Hana! Nagising ako sa isang puro puting kwarto. Nasaan ako? Hana, thank God you're awake. Tiningnan ko kung sino ang nagmamayari ng boses. Ay nakita ko si Jacob na nasa tabi ko. Anong nangyari? Nasa presinto pa din ba ako? Naimatay ka kanina. And yes, nandito ka pa din sa presinto. Sa klinik nila. Sagot naman nito. Kailangan ko nang umalis. Sabi ko at akmang tatayo na nang pigilan niya ako. No, sabi ng doktor dito ka muna. At may ipapagawa daw siya sa'yo para makasigurado. Sabi nito. Makasigurado saan? Nagtatakang tanong ko. That you are pregnant. Tila kinakabahang sabi nito. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. No, it can't be happening. Huwag ngayon. Kinakabahang sinabi ko. What are you saying? Hindi mo ba tanggap ang bata? Hana, you are carrying my child. Hindi pa naman siguradong buntis ako Tama, hindi pa yun sure. Pagpapakalma ko sa sarili ko. Naramdaman kong hinawakan niya ako sa dalawang balikat at hiniharap sa kanya. Nakita ko ang pamumula ng mga mata niya na nagbabadyang lumuha. Hana, anong nangyayari sa'yo? It's our child kaya ba't parang ayaw mo magkaanak sa akin? You're hurting my feelings. Tila pabulong na sabi ni Jacob sa mga huling sinabi nito. Ayokong magkaanak sa'yo, Jacob. Kasi natatakot ako na hindi mo rin siya mahalin tulad ko. Ayokong mamuhay ang anak ko na nanlilimos ng pagmamahal sa tatay niya. Kaya hindi pwedeng magkaanak ako sa'yo, Jacob. Nauutal na sabi ko. Naramdaman ko ang hintutubo niyang pinunasan ng mga luha ko na hindi ko namalayang tumutulo na pala. I'm so sorry, Hana. I'm so sorry na naisip mong kailangan niya pa mamalimos ng pagmamahal sa akin. I'm so sorry. I'm such a bastard. Damn it.
Umiiyak na sabi niya sa akin habang pinupunasan ng mga luha ko. Hana, please. Give me a chance para magbago. At itama ang mga mali kong nagawa noon. Gusto kitang alagaan. Kayo na magiging anak ko. Sabi niya habang pulang-pula na ang mga muka. Pero hindi pa din noon magbabago ang desisyon ko makipaghiwalay sa kanya. I'm sorry din, Jacob, pero hindi ko mabibigay yung gusto mo. I need space. I need to know my worth and love myself again, Jacob. Kasi wala na natira sa akin. Binigay ko ng buo sa'yo pero sinayang mo. I need some healing, Jacob. At hindi ko yun magagawa kung nakatali pa din ako sa past. Mrs., let's do the pregnancy test. Sabi ng babaeng doktor kaya agad kong pinunasan ang mga luha ko at nakita ko namang tumalikod si Jacob para hindi siya makita ng doktor na umiiyak. Binigyan ako ng 3 pregnancy test ng doktor at pumasok ako ng CR. Lumabas ako pagkatapos ko nagawa ang dapat at inabot ko ang pregnancy test sa doktor. Tinignan niya ito at masayang ngumiti at pinakita ang 3 pregnancy test na lahat ay positive. Naiiyak na naman ako sa sobrang tuwa kung kanina ay tila hindi pa ako ready magkaanak. Ngayon ay napalitan ito ng isang hindi mapaliwanag na saya. Nagulat ako na may mga bisig ang yumakap sa akin at nakita kong mahigpit na ngayong nakayakap sa akin si Jacob. Binaon niya ang kanyang muka sa aking leeg at naramdaman kong nababasa na ito. Naririnig ko din itong sumisinghot-singhot. Thank you, Hana. Thank you. I'm very happy. I'm gonna be a dad. Sabi nito habang nakayakap pa din sa akin. Pumunta ako sa doktor na ngayon nga ay nasa tapat ng isang ultrasound. Higa ka dito, Mrs. Sabi niya. May nilagay siyang gel sa di pa kalakihang tiyan ko at may tinapat siya sa tiyan ko para makita ang nasa tiyan. Agad kami nakadinig ng isang mamunting heartbeat. Naramdaman ko may humawak sa aking mga kamay at doon ko nakita si Jacob na maluhaluhang nakangiti habang nakatingin sa monitor. Pagkatapos ay pinayuhan ako ng doktor sa mga bagay-bagay. O Mrs., hindi ka dapat na stress dahil masama sa buntis pag ito stress kay Mister. Turo niya kay Jacob. Wag mo papasakitin ang ulo ng asawa mo. Dugtong nito. Aalmanan sana ako at sasabing hindi ko na siya magiging asawa ay biglang sumabat ang isa. I will keep that in mind, Doc. Nakangiting sabi nito pero pilit ang kanyang ngiti. Oh, and congratulations! You are 4 weeks pregnant. Sabi ulit nito na siyang ikinatuwa ko. Kaya pala nung mga nakaraang araw ay sobrang emotional ko at nagsusuka. Doc, kumusta yung kapit ng anak ko? Tanong ni Jacob. Nanlambot naman ang puso ko dahil sa pagsabi niya ng anak ko. Mukhang hindi kami magkakaproblema sa anak pagkatapos namin maghiwalay dahil mukhang tanggap niya naman ito. Malakas ang kapit ng bata. Pero sana iwasan pa din ang stress kay Mrs. dahil pwede din ito mag-cause ng big impact sa pagbubuntis. Kung kayang ibigay ang mga hinihiling ni Mrs., ay agad ibigay para hindi maging emotional si Mrs. at hindi ma-stress. Sabi ng doktor. Tila natigilan naman si Jacob sa tabi ko at hindi na kumibo. Sige po, sala, naputo lang sasabihin ko dahil kay Jacob. Paano po yun, Dok? Hindi ko kayang ibigay ang gusto niya. Hindi ko po kakayanin. Out of nowhere nasabi ni Jacob. Bakit mukhang iba na tong topic niya? Mister, for the sake of your baby's mother, gawin mo kahit hindi mo kaya. Mahirap magbuntis at may buhay na sa loob ni Mrs. kaya try to understand her pressure and stress kaya you need to do it for her happiness. Sabi pa niya. Ewan ko ba kung may alam itong doktor sa sitwasyon namin ni Jacob o ano, dahil tamang-tama ang lahat sa sitwasyon namin ngayon. Tiningnan ko si Jacob at seryoso na ang mukha nito at mukhang malalim ang iniisip. Anyway, yun lang and please eat healthy foods and don't forget to take your vitamins. Dagdag pa ng doktor. Salamat po. Sabi ko, may dumating na isang pulis at tila sinusundo na si Jacob. Kailangan nyo na pong bumalik sa selda nyo. Tapos na ang oras ng dalaw. Tumingin sa akin si Jacob at malungkot akong nginitian. Bigla niyang hinawakan ng tiyan ko at malamlam na nakatingin doon habang marahang hinahaplos ito. Be a good baby to mommy, buddy. Sabi ni Jacob sa tiyan ko sabay tingin sa akin.
Please be careful every time. Goodbye. Paalam nito sa akin at sumama na sa pulis. Wala akong nagawa kundi tingnan ang likod nitong papalayo sa akin. Masyado akong nagulat sa mga nangyari. Umalis na ako ng presinto. Nakasakay ako ng taxi ngunit ang isip ko ay nasa bahay na. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko na buntis ako at ang ama ay si Jacob? Dumating na ako sa bahay at kabadong pumasok. Nakita ko sila mami at daddy na nakaupo sa sala habang nanonood. "O anak, nandiyan ka na pala. Saan ka galing?" Tanong ni mami pagkakita sa akin. "Sa ospital po," sabi ko. Hindi ko maiwasang magsinungaling dahil kung malaman ni daddy na nanggaling ako kay Jacob ay tiyak na magagalit ito. Bakit? Anong ginawa mo sa ospital? May sakit ka ba?" Nag-aalalang tanong ulit ni mami habang si daddy ay nakatingin lang sa akin at tila nag-oobserba. Hindi ko sinasalubong ang kanyang mga tingin dahil pakiramdam ko ay malalaman niya ang mga kasinungalingan ko. "Hindi po ma'am, pero may importante po akong sasabihin sa inyo ni dad." Nanginginig na sabi ko. "Ano yun, Hana?" "Ma'am, kasi buntis po ako at si Jacob ang ama." Sabi ko. Wala akong nadinig na reaksyon. Tiningnan ko si mom at tila shock ang itsura nito habang si dad ay nakakunot ang noo. "Ma'am, dad, hindi niyo ba tanggap ang magiging anak ko?" Natatakot na tanong ko. "Of course, tanggap namin yan. First apo namin yan. Medyo na-shock lang ako." Biglang sabi ni ma'am habang nakangiti na. Ngitian ko si ma'am at bumaling ng tingin kay dad. "Ayusin mo na mga dapat mong ayusin kung meron man. Dahil magmamigrate tayo sa Amerika." Sabi ni dad na nagpatunganga sa akin. Nakita kong umalis na si dad habang ako ay maluwaluha. "Ba't ka nag-walk out?" Sigaw ni mami kay dad. "Anak ko, ako nang bahala sa dad mo. Malamang na-shock din yun sa mga nangyayari." Pag-assure ni mom. "Thank you, mami." "Ano ka ba? Basta, aalagaan natin ang apo ko kaya huwag ka masyadong magpaka-stress dyan." Sabi ni mom.